Mateo, ang henyo. Credit to the author. M841 hanggang 50. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Matapos umiral ang Diyos ng mga demonyo, dapat sana ay gumagala siya ng walang hadlang sa banal na kaharian. Sino ang mag-aakala na paglabas niya pa lang ay binugbog na siya ng isang grupo ng mga nakababata hanggang sa wala na siyang kahit kaunting lakas para gumanti, hindi pa kasama kung gaano ito nakakasakit. Baho mong bata, pinilit mo ako. Fingod transformation. Biglang sumigaw ng malakas ang Diyos ng demonyo. Isang napakalaki at makapangyarihang malademonyong Chi ang biglang sumabog. Nabigla ang grupo ng mga tao ni Mateo, pinasabog hanggang sa agad silang nagkalat sa lahat ng direksyon. Power. Sa pagkakataong ito, direktang tinamaan nito ang lahat ng malubha. Walang hiya. Walang hiya. Walang hiya. Para pilitin ang upuang ito na gamitin ang Fingod transformation, handa kang makaranas ng mas malalang kapalaran kaysa kamatayan, di ba? Sigaw ng Fingod. Sa sandaling ito, ang itim na anyo ng Diyos ng demonyo ay lumaki ng ilang beses. Ang malademonyong Chi na lumalabas sa kanyang katawan ay napakalaki at kahanga-hanga rin, na pumuno sa buong kuweba sa ilalim ng lupa. Ang aura ng Fingod ay biglang tumaas ng ilang beses. Ito. Bakit ganito? Malamang nalampasan na ng kasalukuyang lakas ng Fingod ang Tearsham, di ba? Paano pa tayo lalaban kung ganito na lang? Mapait na ngiti ni Junsheng. Hindi lang ang malademonyong Chi ang sumikat ng husto, kundi pati na rin ang lakas mismo ng Diyos ng demonyo na agad na sumikat. Tumalon pa nga siya at naabot ang Tier 9-1. Ang ganitong uri ng tagumpay na hindi naaayon sa sentido komon ay seryosong nagpawala ng pag-asa sa mga tao. Nagtamo na silang lahat ng matinding pinsala sa ilalim ng ataking iyon mula sa Fingod ngayon lang. Ngunit ang Fingod mismo ay nagkaroon ng malaking pagtaas ng lakas. Nagngingit-ngit si Mateo at sinabing, dapat sana ay gumamit siya ng paraan para makapagpasigla ng potensyal. Kapag nawala na ang lakas niya, malamang ay mas hihina pa siya kaysa dati. Gayunpaman, ang mga salita ni Mateo ay nagdulot ng matinding kawalan ng pag-asa sa lahat. Hindi siya nagsalita, ngunit ang kahulugan sa kanyang mga salita ay malinaw na. Diyos ng halimaw na Tearsham, kahit dumating ang mga banal na Panginoon, isa pa rin itong daan patungo sa kamatayan, lalo na sila, ang mga taong ito. Punk, napakaalam mo talaga. Kayang-kaya ng Fingod transformation na dagdagan ang lakas ng upuang ito, pero kaya lang nitong tumagal ng halos 1/4 ng 1 oras. Pagkatapos ng panahong ito, mas hina pa ang upuang ito kaysa dati. Pero, dahil sa inyong mga dugong kumakalat, malapit nang gumaling ang upuang ito. Hahaha. Tumawa ng malakas ang Fingod. Biglang inalis ng demonyong Diyos ang kanyang ngiti at sinulyapan ang lahat ng mukha. Sino ang uunahin ko? Ikaw, pare, ang pinakamagulo. Mas mabuting simulan mo muna sa sarili mo. Ang target ng Fingod ay talagang tumama kay Mateo. Pero hamarang si Blackwing sa harap mismo ni Mateo at malamig na sinabi, gusto mong patayin si Master, kailangan mo muna akong daanan. Boom! Isang sunod-sunod na malademonyong Chi ang umatake at talagang pinalipad si Blackwing sa isang tama lang. Ang Fingod matapos magpakita ng Fingod transformation ay talagang napakalakas. Nang makita ang eksenang ito, biglang nagbago ang ekspresyon ng lahat. Masyadong malakas. Isa si Blackwing sa pinakamalakas sa kanila. Ang lakas niya ay malapit nang makapasok sa Tearsham. Pero sa totoo lang, masyado siyang mahina para makayanan kahit isang suntok lang sa harap ng Fingod. May isang maliit na ahas din na ng ahas na maging bastos sa harap ng upuang ito. Kung ikaw ay mag-evolve para maging tunay na dragon bloodline, ang upuang ito ay magkakaroon ng kaunting takot at respeto sa iyo. Pero ikaw, ang kalahating bake na lalaking ito, ay talagang kulang. Malamig na sumanghal ang Fingod at dahan-daang naglakad patungo kay Mateo. Bro, ikaw naman. Isang masa ng malademonyong Chi ang lumabas mula sa katawan ng Diyos ng demonyo, diretso kay Mateo. Gusto niya talaga itong hulihin ng direkta. Nagbago ang ekspresyon ni Mateo. Tumalon siya at akmang iiwasan na sana ito. Tumawa ng malamig ang Diyos ng demonyo at sinabing, gusto mong tumakas. Paano naging ganoon kadali?
Ang malademonyo na chi na iyon ay mabilis na lumawak at agad na naabutan si Mateo, at mahigpit na niyakap ito. Putok. Bumagsak ng malakas si Mateo sa lupa. Lahat ng mga martial artist ay tumangala, hindi kayang tingnan ang eksenang ito. Ang isang henyo na tulad ni Mateo ay nakatakdang magpakita ng karelagan sa Divine Realm, ngunit hindi niya inaasahan na mamamatay pala siya ngayon sa kamay ng Fiend God. Hahaha, bata, parang kakaiba ka talaga. Nakakahiya ang pagpatay sa iyo. Maging demonyong utusan ka ng upuang ito. Habang nagsasalita siya, isang bakas ng malademonyong sentido dalawa ng Diyos ng Diablo ang sumalakay kay Mateo na nakahiga sa lupa. Pagkatapos sa sumunod na sandali, ang Diyos ng Halimaw ay nagpakawala ng isang takot na sigaw. Arg! Isa talaga itong Essence Fire clone. Walang hiya, papatayin kita. Umungol ang Fiend God na parang baboy na kinakatay, umalangaw-ngaw sa buong kuweba. Hindi pa nauunawaan ng lahat ang nangyayari nang bigla nilang matuklasan na ang buong pagkatao ni Mateo ay nagsimulang masunog. Isang mabangis na apoy ang sumubaybay sa malademonyong chi at agad na kinubkob ang pangunahing katawan ng Diyos ng Diablo. Sa isang kindat, nagliyab ang buong katawan ng demonyong Diyos. Maalab, sunugin mo siya hanggang mamatay. Kakaiba ang boses ni Mateo na lumabas mula sa kawalan, na muling nagpakita ng kanyang figure. Lumalabas na ang Mateo na nahuli ng Fiend God kanina ay isa lamang pala sa mga clone ni Fiery. Dahil nasusunod ng Cleansing Sandal Sacred Flame, ang demonyong Diyos ay nagpakawala ng matinding panaghoy. Kung ito ay mga ordinaryong Essence Fire, kahit na ito ay isang Tier Sham na Essence Fire, maaaring hindi ito magdulot ng anumang pinsala sa Fiend God. Ngunit ang Cleansing Sandal Sacred Flame ang naglinis sa lahat ng bagay sa mundo. Ang pakikitungo sa Fiend God, ang ganitong uri ng demonyong bagay, ang pinakamabisa. Pero alam ni Mateo na medyo mababa pa rin ang level ni Fiery at hindi ito maaaring magdulot ng anumang malaking pinsala sa Fiend God. Ang aksyon na ito, para lamang makabili ng oras. Maghintay hanggang matapos ang kapangyarihan ng Fiend God transformation, ito na ang oras ng kapahamakan ng Fiend God. Arg! Devil Flame, labasan mo ako. Bigla na lang, isang itim na apoy ang sumiklab sa katawan ng Diyos ng Diablo, at sinimulan nitong harapin ang Cleansing Sandal Sacred Flame. Ang grado ng Devil Flame na ito ay malinaw na mas mataas. Di nagtagal, naitaboy nito ng buo ang Cleansing Sandal Sacred Flame. Nagbago ang ekspresyon ni Mateo. Ang antas ng pagkalito ng Devil Flame na ito ay lampas pa rin sa kanyang inaasahan. Para harapin ang Diyos ng mga demonyo, masasabing ginamit niya ang lahat ng kanyang mga baraha. Hindi talaga nito kayang magantala kahit sandali. Nakatitig ng mahigpit ang pares ng mga mata ng Diyos-Diyosan kay Mateo, sabay galit na sabi, "Brat, sa sobrang pag-upo mo rito, pwede ka nang maging proud. Pumunta ka na sa impyerno." Dahil dito, labis na ikinagalit ni Mateo ang Diyos ng mga demonyo. Napagpasyahan niyang patayin agad si Mateo. Pumasok ang Diyos ng mga demonyo na may sigaw ng pag-iyak, at agad na nakarating sa harap ni Mateo. Sa harap ng Fiend God sa ilalim ng estado ng Tier Sham, si Mateo ay talagang nasa dulo na ng kanyang laban sa sandaling ito. Hindi ko inakalang ganito pala kalakas ang demonyong ito. Maaari kayang. Hanggang dito lang ang kaya kong abutin. Pinaikit ni Mateo ang kanyang mga mata, puno ng pag-aatubili habang iniisip. Sa kritikal na sandali, isang napakalakas hanggang sa sukdulang liwanag ng saber ang dumaan sa kawalan. Ang nakasisilaw na liwanag ng saber na iyon ay nagliwanag sa buong kuweba sa ilalim ng lupa gamit ang isang nakasisilaw na liwanag. Ang kapangyarihan ng saber na ito ay nagparamdam sa lahat ng martial artist na nawala ng hininga. Boom! Ang liwanag ng saber ay direktang tumama sa pangunahing katawan ng Fiend God ng walang paglihis. Arghhhh. Sumigaw ng malungkot ang Diyos ng demonyo, at agad na lumipad pa atras. Ang walang hanggang malademonyong chi na iyon ay agad na naglaho ng malaki. Bukod pa rito, unti-unti itong nagpakita ng takbo ng panghihina. Malinaw na ang hiwa na ito ay nagdulot ng matinding pinsala sa Diyos ng Diablo, na nagresulta sa lubos na paghina ng kanyang malademonyong chi. Namangha ang karamihan ng mga martial artist nang makita ang eksenang ito. Ang Fiend God na gumamit ng Fiend God transformation ay isang tunay na asul na Tier Sham na powerhouse. Anong klaseng hiwa ito, para magawa siyang tadtere ng ganito? Pumutok. Pumutok.
Napatingin ang lahat sa direksyon kung saan nagmumula ang liwanag ng saber at natuklasan ang isang kalansay na kasalukuyang naglalakad papunta rito ng paunti-unti. Nagbago ang mga mukha ng lahat. Lahat sila ay may impresyon sa kalansay na ito. Hindi ba't ito ang kalansay na nasa isang hindi pagkakasundo kay Mateo kanina? May daladalang sable ang kalansay, dahan-daang naglakad sa harap ng Fingod na paunti-unti, at malamig na sinabi, Langia, ang tagal nating hindi nagkita. 842. Langia, ang tagal nating hindi nagkita. Ang mga salita ng kalansay ay may pahiwatig na muling nagkita ang mga dating magkakaibigan. Ikaw ay isang tyrannical saber, Xing Aotian. Hindi ka pa talaga namamatay. Sa mga salita ng Fingod, lumabas ang matinding pagkamangha. Patay na, matagal nang patay. Hindi ka lang talaga patay, kaya paano ako mangangahas na mamatay ng tuluyan? Ang pag-iwan ng kaunting natitirang kaluluwa ay para sa kapakanan ng ngayon, malamig na sabi ng kalansay. Ang malademonyong chi sa katawan ng Diyos ng demonyo ay lalong pamayat. Malinaw na ang hiwa kanina ay nagdulot ng matinding pinsala sa kanya. Nang marinig niya iyon, galit na sinabi ng Diyos ng mga demonyo, ikaw na multo, hindi mapayapa kahit na mamatay na. Pero ano na? Ang hiwa kanina ay wala pa ring katumbas ng 1 sa 10,000 ng iyong kasikatan. Ano ang magagawa mo sa akin? Kahit ang langit na walang hanggan ay hindi ako kayang patayin, tulad ng mga katulad mo. Walang humpay na makikita sa mukha ng kalansay ang ekspresyon ng isang patay. Natural lamang na walang anumang pagbabago. Pero humarap siya kay Mateo at mahinahong sinabi, syempre alam kong hindi kita kayang patayin. Pero sa kalooban ng ganap na langit, tiyak na may magmamana nito. Kung gusto mong magdala ng kapahamakan sa sangkatauhan, malamang na hindi ito magiging ganoon kadaling maisakatuparan. Tiningnan ng Diyos ng mga demonyo ang kalansay, at muling sumulyap kay Mateo, biglang tumawa ng malakas habang sinasabing, hindi mo tinutukoy ang batang ito, tama ba? Talagang may kakayahan siya, ngunit napakahina niya kumpara sa Absolute Heaven. Bigyan mo pa siya ng 1,000 taon, at hindi rin niya maaabot ang taas ng Absolute Heaven. Bukod pa rito, sa tingin mo ba ay bibigyan ko siya ng 1,000 taon para lumaki? Walang pakialam na sinabi ng kalansay, ang karma ay nakatadhana. Bumalik na ako sa alabok. Hindi na ito isang bagay na dapat kong ipag-alala. Kung tungkol sa kung hanggang saan siya maaaring lumago, nakasalalay na iyon sa kanya. Humarap siyang muli kay Mateo at sinabing, binata, napakahusay ng iyong nagawa, higit pa sa inaasahan ko. Ang marangal na sarili kong ito ay walang halaga sa akin. Sa loob ng hindi mabilang na mga taon na ito, ang mga natutunan ko sa aking buhay ay halos nakalimutan ko na rin. Ang mga natitirang kaunting pag-unawa na ito ay ibibigay sa iyo pagkatapos. Pagkatapos magsalita, itinaas ng kalansay ang isang daliri at tinapik ang glabela ni Mateo. Nang inig ang buong katawan ni Mateo, maraming impormasyon ang agad na lumitaw sa kanyang isipan. Nang makita ang impormasyong ito, hindi makapaniwalang nagulat si Mateo dahil ang impormasyong ito ay walang iba kundi ang mga banal na inscription na pamilyar kay Mateo. Maliban sa mga banal na inscription na ito, hindi pamilyar si Mateo sa mga ito. Wala talagang kahit isang duplikado sa mga ibinigay sa kanya ng ama. Ngunit ang mga banal na inscription ng tyrannical na saber na si Xing Aotian ay hindi marami. Kakaunti lamang ang ilang dosenang salita. Sinabi niya dati na hindi pa kumpleto ang mga alaala niya bago siya namatay, malamang na ito ang dahilan. Binata, ang mga bagay na ito ay ibibigay sa iyo. Pagkatapos sabihin ang pangungusap na ito, hindi na gumawa ng tunog ang kalansay. Sa wakas, kahit ang huling hibla ng kamalayan sa mundong ito ay naglaho na, isang walang kapantay na makapangyarihang nilalang ng kanyang henerasyon. Sa loob ng hindi mabilang na taon, ang nasayang ay hindi lamang ang lakas ni Fingod Langia, kundi pati na rin ang natitirang pag-iisip ni Xing Aotian. Hanggang ngayon, para na siyang isang namamatay na lampara na walang langis. Kung hindi, walang paraan na hindi siya magkakaroon ng anumang paggalaw kasama ang mga taong palihim na naglalagay ng mga puwersang ito sa altar na sakripisyo. Malamang, alam din niya na ang pagsilang ni Langia ay hindi na mapipigilan. Kaya naman, pinigilan niya ang pagsabog ng enerhiya para iwan ang huling hiwa na ito, para malubhang masugitan si Langia. Gayunpaman, hinatulan ni Mateo na dapat ay may kakayahan pa rin si Xing Aotian na magpakawala ng isang sable cut. Maliban na lang sa ang hiwa na ito ay walang gaanong kahalagahan para kay Langia.
Nagkataon lang na nakasalubong niya rito ang kahalili ng Vast Heaven Steel. Sa huli, pinili niyang ibahagi ang mga banal na inscription sa huling bakas ng natitirang kaisipan kay Mateo. Putok. Ang mahabang sable na nasa kamay ng kalansay ay nahulog sa lupa. Ang kanyang kalansay ay tuluyang nag-iba, wala nang kahit kaunting essence energy dito. Nagpakita si Mateo ng isang komplikadong ekspresyon ngunit puno ng malaking paggalang kay Xing Aotian. Kahit na dalawang pagtatagpo lamang ito ng tadhana, ang pagmamalaki at katapatan ni Xing Aotian ay nag-iwan ng malalim na impresyon sa kanya. Isang bakas ng natitirang pag-iisip ang nagbabantay sa unparalleled ancient Finsling Grand Array sa loob ng ilang 10,000 taon. Ang pagtitiyaga at matatag na kalooban na ito ay hindi ang maaaring taglayin ng isang karaniwang tao. At lahat ng kanyang mga kilos ay para sa kapakanan ng matuwid na layunin ng sangkatauhan. Lumuhad si Mateo sa lupa at yumuko sa mga labi ni Xing Aotian ng may paggalang, habang sinasabing, "Senyor, ligtas ka sa paglalakbay. Maraming salamat sa biyaya ng pagtuturo ni Senyor." Ang hindi pa nagagawa ni Senyor, hayaan mo na lang si Mateo na tapusin ito. Pagkatapos magsalita, marahang bumuo si Mateo ng isang orasayon gamit ang kanyang kamay at itinago ang mga labi ng buto ni Xing Aotian. Pagkatapos gawin ang mga ito, dahan-dahang naglakad si Mateo sa harap ni Langia at malamig na sinabi, "Fingod Langia, di ba? Alam kong hindi kita kayang patayin ngayon, pero ang lasa ng cleansing sandal sacred flame, natikman mo rin ito. Ay sisiliuhan kita ngayon at hahayaan kitang sunugin ng fiery bawat oras bawat minuto. Darating ang araw na susunugin kita ng lubusan hanggang sa wala." Tinamaan si Langia ng suntok ni Xing Aotian. Sa oras na ito, ang malademonyong chi sa kanyang katawan ay napakahina na, at wala na siyang kakayahang labanan ang pagtatatak ni Mateo. Nang marinig ang mga salita ni Mateo, sumigaw si Langia ng matinis, "Brat, nang ahas kang selyuhan ang upuang ito. Alam mo ba kung anong klaseng nilalang ang upuang ito? Hayaan mong sabihin ko sa iyo. Huho, sa tingin mo ba ay maglalakas loob ako o hindi?" Malamig na ngumiti si Mateo, ngunit ang kanyang mga kamay ay nagsimula ng maghulma at maglatag ng porma sayon. "Huwag, huwag. Binata, hanggat kaya mo akong palayain, maaari tayong maging magkapatid. Maaari kitang bigyan ng hindi kapani-paniwalang makapangyarihang lakas. Sa hinaharap, ang banal na kaharian na ito, kung may kalahati para sa akin, may kalahati rin para sa iyo." Sa wakas ay natakot si Langia. Ang mapagmataas na Diyos ng Diablo ay yumuko sa kanyang marangal na ulo upang magmakaawa kay Mateo. Pero hindi pinansin ni Mateo at patuloy pa rin sa pag-aayos ng porma sayon at paggamit ng mga spell. Sa sandaling ito, nanigas ang lahat ng balahibo sa katawan ni Mateo. Isang matinding panganib ang bumalot sa kanya. Walang kahit kaunting pag-aalinlangan, itinaas ni Mateo ang kanyang bilis hanggang sa limitasyon, at tumakas palabas ng lugar ngayon din. Boom! Ang rehiyong kinatatayuan ni Mateo kanina ay sinalanta hanggang sa nagkalat ang lupa sa lahat ng dako sa oras na ito. Sok-sok! Ang galing talaga ng batang ito, para maging mapagmatsyag ng ganito. Gumawa kami ng napakalaking pagsisikap bago pinakawalan si Lord Langia. Paano namin hahayaang selyuhan mo siyang muli? 2 taong nakaitim ang lumitaw sa harap ni Langia. Sila nga ang 2 banal na tagasunod. Pagkatapos nilang dalawa na lumapag, humarap sila kay Langia at nagpugay habang sinasabing, "Binabati kita Panginoong Langia sa muling pagbaba sa mundo ng mga tao." Hahaha. Magaling. Napakagaling. Lumalabas na kayong dalawa ang tumulong sa upuang ito para basagin ang unparalleled ancient Finsling Grand Array. Pero, bakit ang tagal nyo bago dumating? Biglang nagbago ang tono ni Langia nang magsalita siya sa seryosong boses. Nagmamadaling sinabi ng 2 banal na tagasunod, "Panginoon Langia, patawarin mo po ang aming mga kasalanan. Umalis kaming 2 upang maghanda para sa pagpapakain ng dugo ni Panginoon Langia." Isa sa mga banal na tagasunod na nakaitim ang casual na kumaway. Isang grupo ng mga martial artist ang lumitaw sa harap ng lahat. Sila nga si Christopher at ang iba pa na nakaalis na. Ang mga dantian ni na Christopher at ng iba pa ay agad na naselyuhan, hindi na nila magamit kahit kaunting enerhiya ng asensya. Para silang mga tupa na naghihintay ng katayin. Nang makita ni Mateo ang eksenang ito, hindi mapigil ang magbago ang ekspresyon ng kanyang mukha. Kung hihigupin ni Langia ang mga ito bilang dugo, malamang na agad siyang lalakas ng husto.
Nang marinig ito ni Langia, agad siyang natuwa. Ang itim na chi sa kanyang katawan ay direktang lumawak, agad na nilamon ang 12 martial artist. Tulong! Batang Panginoon, tulong! Ang grupong iyon ng mga martial artist ay sumigaw ng malakas at nagmamakaawa kay Mateo para humingi ng tulong. Pero ang dalawang lalaking nakaitim ang pananamit, ang kanilang mga kalakasan ay malinaw na napakalakas. Kahit si Blackwind ay maaaring hindi rin makakatapat, lalo na siya. Lumunok! Lumunok! Tila natutunaw na ng demonyong Diyos. Maya-maya lang, tumahimik ang mahigit 100 martial artist. 843. Hahaha. Nako, ayaw mo ba akong selyuhan? Sige na nga. Matapos lamunin ng 100 martial artist ng sabay-sabay, mabilis na nakabawi ang aura ni Langia. Seryoso ang tingin ni Mateo. Pakiramdam niya ay mababaril niya ang sarili niyang paa. Akala niya noong una, ang pagdadala ng mas maraming tao ay mangangahulugan ng mas maraming katulong. Hindi niya inaasahan na lahat sila ay magiging pakain sa dugo ni Langia sa huli, na sa halip ay magpapalakas sa lakas ng kalaban. Christopher, ang baboy mo talaga. Ginawa natin ang lahat para halos hindi natin mapatay ang demonyong Diyos at magkaroon ng malubhang pinsala. Kayo na ang grupo ng mga hanggal na tao ang nakatulong sa kanya na gumaling sa maikling panahon. Hindi na napigilan ni Junsheng ang sarili at nagpakawala ng sunod-sunod na pang-aabuso. Kasalukuyang selyado ang dantian ni Christopher. Hindi rin makagalaw ang kanyang mga kamay at binti. Hindi niya pinansin ang pagmumura ni Junsheng. Nanginginig ang buong katawan niya, at muling makikita sa mga mata niya ang kawalan ng pag-asa. Kanina, yung eksena kung saan nilalamon ni Langia ang iba pa, sobrang gulat na dulot nito sa kanya. Sa isiping malapit na siyang maging pagkain sa tiyan ng halimaw na ito, tuluyan nang bumagsak si Christopher sa kanyang sarili. Lord Fiengod, ako. Handa akong maging aso mo. Nagmamakaawa ako sa iyo. Nagmamakaawa ako na huwag mo akong patayin. Nagpupumigla si Christopher, lumuhad kay Langia. Nang makita ang eksenang ito, tuluyang nawala ng malay si Junsheng. Alam niyang ang pagsaway niya ngayon ay parang musika sa isang baboy. Hindi niya talaga maisip kung paano napili ng Cloud Watchtower Holy Land ang ganitong uri ng walang muwang na hanggal para maging Young Lord. Oh! Gusto mo ba akong pagsilbihan bilang Panginoon mo? Dahan daw ang lumapit si Langia sa harap ni Christopher. Pinagpawisan ng husto si Christopher at nagmamadaling sinabi, oo. Panginoong Fiengod, handa akong maglingkod sa iyo bilang aking Panginoon. Hanggat hindi mo ako papatayin, maaari mo akong pilitin na gawin ang lahat. Christopher, ikaw ang batang Panginoon na personal na pinili ng banal na Panginoon. Anong klaseng halaga ang ginugol ng banal na lupain ng Cloud Watchtower para lang sa iyo? Ang lakas ng loob mo talagang ipagkanulo ang banal na lupain ng Cloud Watchtower ngayon. Sigaw ng isang elder ng banal na lupain ng Cloud Watchtower. Pinagalitan niya si Christopher nang may walang hanggang galit. Pero walang kahihiyang sinabi ni Christopher, pumipili ng kanilang mga dapuan ang mga mabubuting ibon. Si Lord Fiengod ay isang nilalang na magbubuklod sa Divine Realm. Ano ang pagkakaiba kung susundin ko si Lord Fiengod at mapunta sa Cloud Watchtower Holy Land? Ikaw. Nagalit ang matandang iyon sa kawalang hiyaan ni Christopher hanggang sa nanginig ang buong katawan niya. Ngunit ang enerhiya ng kanyang asensya ay naselyuhan at ganap na walang magagawa kay Christopher. Hahaha, magaling. Mabuti naman at may puso ka. Bibigyan kita ng pagkakataon. Hulihin mo ang lalaking ito para sa akin, at natural lang na tatanggapin kita bilang aking halimaw na utusan. Sabi ni Langia habang tumatawa ng malakas. Tuwang-tuwa si Christopher at same time na yumuko kay Langia habang sinasabing, "Salamat, Panginoong Diyos ng mga halimaw. Salamat, Panginoong Diyos ng mga halimaw. Tanggalin ninyo ang selyo sa katawan niya." Sabi ni Langia sa dalawang banal na tagasunod. Tumango ang dalawang banal na tagasunod bilang pagsang-ayon sa kanyang tagubilin at gumamit ng isang spell para matanggal ang selyo sa katawan ni Christopher. Nang mabawi ang kanyang kalayaan, ang mukha ni Christopher ay lalong nagpagalit sa mga tao. Dahan-dahan siyang lumapit kay Mateo at sinabing mayabang, "Mateo, hindi ko inaasahan, di ba? Sa wakas ay napunta ka pa rin sa aking mga kamay. Ngayon, papatayin kita ng napakasama. Kung wala ang tulong ng itim na dragong iyon, nakikita ko kung gaano ka pa rin kamayabang sa harap ng iba."
Bago ito, si Blackwind ay nasugatan din ng malubha dahil sa suntok ni Langia. Sa oras na ito, may dalawa pang banal na tagasunod na nakatitig na parang mga nagngangalit na tigre sa tabi. Hindi nila siya binigyan ng pagkakataong kumilos. Kaya naman, kinailangang harapin ni Mateo si Christopher, ang 9th level Heaven Enlightenment, ng mag-isa. Guru. Bilang katulong, malinaw na hindi kayang panoorin ni Blackwind na mahuli si Mateo nang walang pakialam. Huwag kang lumapit. Tama na ang pakikitungo ko sa ganitong klaseng walang hiya na lalaki. Mapanghamak na sabi ni Mateo. Hahaha, walang hiya ka talagang pagyayabang. Gusto kong makita kung paano mo ako haharapin. Tumawa ng malakas si Christopher at sinabing, Humph! Hindi mo ba malalaman kung susubukan mo mismo? Nakangising sabi ni Mateo. Pabaya at bulag na nilalang. Maghanda kang mamatay. Nabighani ng husto si Christopher sa mga mata ni Mateo. Nainggit si Mateo sa talento at kakayahan nito hanggang sa gusto na niyang mabaliw. Taglay ang kakilakilabot na kapangyarihan ng Heaven Enlightenment Realm, sumalakay si Christopher patungo kay Mateo. Hindi masasabing hindi malakas ang lakas ni Christopher. Sa pagkakataong ito, nailabas niya ito ng buong lakas, at talagang nagbigay ito sa mga tao ng pakiramdam na wala kapantay. Nakakapangilabot. Boom! Ang nagpamangha sa lahat ay ang malakas na suntok ni Christopher na ito ay hindi pa tumatama kay Mateo at lumipad na ito paatras. Isang malakas na pagsabog ang umalangaw-ngaw mula sa kawalan sa harap ni Christopher, na agad siyang pinalipad. Nang bumalik sa kanilang katinoan ang lahat, mayroon ng karagdagang kabataan sa tabi ni Mateo. Paanong hindi ito magiging fiery? Noon pa man, si Fiery ang isa sa mga alas ni Mateo sa butas. Maliban na lang kung mapipilitin, hindi ipapakita ni Mateo si Fiery sa harap ng mga tao. Pero napakahirap harapin ang sitwasyon ngayon. Wala ring ibang nagawa si Mateo kundi ilabas ang katawan ni Fiery. Matagal nang nagko-cultivate si Fiery sa Vast Heaven Pagoda at matagal nang nakaabot sa Tier 7. Sa kasalukuyan, isa na siyang middle stage Tier 7 Essence Fire. Dagdag pa sa fire control ang art na ibinigay ni Mateo, ang combat power ni Fiery ay nasa bingit na ng late stage Tier 7. Ngayon lang, biglang palihim na inatake ng mga nagngangalit na apoy si Christopher. Dahil hindi handa, si Christopher ay direktang lumipad palabas. Gumapang si Christopher na tumayo ng may ungol at akmang hahampasin na sana siya ng may isang figure na dumating sa harap niya. Si Mateo nga iyon. Ang gusto ni Mateo ay ang epektong ito. Paano niya ito mabibigyan ng pagkakataong makahinga ng maluwag? Ang cultivation realm niya at ni Fiery ay parehong hindi maihahambing sa kay Christopher. Sa pamamagitan lamang ng pagkukusa magkakaroon ng pagkakataong magtagumpay. Kahit mataas ang cultivation realm ni Christopher, ang kanyang matipunong katawan ay mas mababa ng 1 grado kaysa kay Mateo. Putok. Isang malakas at matibay na suntok ang tumama sa katawan ni Christopher. Kung hindi lang dahil sa napakalakas na enerhiya ng protection ni Christopher, tiyak na sisubog ang kanyang matipunong katawan dahil sa suntok na ito. Kahit na ganoon, binasag pa rin siya ni Mateo habang lumilipad palayo. Pasabugan. Matagal nang naghihintay ng labanan si Fiery. Dahil sa pagkontrol niya sa cleansing sandal sacred flame sa likod ni Christopher, isa na namang marahas na pagsabog ang nangyari. Hindi pa nakakailang hakbang ang figure ni Christopher nang bigla na lamang siyang itinulak pabalik sa tabi ni Mateo. Mainitin, kulihin ng maayos. Isa na namang malakas na suntok ang tumama kay Christopher patungo kay Fiery. Muling lumitaw ang figure ni Fiery sa likuran ni Christopher ng kakaiba. Pagkalabas ng kanyang palad, isa na namang matinding pagsabog ang nangyari. Ganito lang, si Christopher ay tinatreto ni Mateo na parang isang sako ng buhangin, walang tigil sa paghampas pabalik-balik. Nakakapanghinayang talaga. Nang makita ang kakaibang eksenang ito, lahat ay nakatitig ng nanlalaki ang mga mata, at nakaawang ang kanilang mga bibig. Isa ba talaga si Mateo sa mga martial artist ng Boundless Realm? Napakalakas talaga ng ganitong klaseng lakas. Iyan. Ang kabataang iyon ay isang apoy ng asensya. Diyos ko. Si Brother Crosswell ay mayroon talagang Tier 7 na apoy ng asensya na nagbunga ng isang primordial spirit. Ang ganitong uri ng maswerteng engkwentro ay talagang hindi ka panipaniwala. Matagal na walang masabi si Junsheng sa pagtitig. Talagang may magandang kapalaran ang batang Panginoon. Hindi ko talaga inaasahan na mayroon pa rin siyang ganitong kalaking kakayahan.
Bulong ni Samuel ng malalim. Ang batang ito. Anong pinagmulan ba ang meron siya? Sunod-sunod ang mga trump card niya, walang katapusan. Hindi lang siya nagtataglay ng tier 7 primordial spirit, totoong dragon body, at 5th stage supreme true intent. Pero, masyadong perpekto ang lahat para maging bago kong fleshy body. Hey. Kakaiba ang ngiti sa gilid ng bibig ni Langia, at bigla siyang nawala ng may pag-ungol. Nasa gitna ng matinding labanan sina Mateo at Christopher. Bigla, naramdaman niyang nanlalabo ang kanyang mga mata. Isang agos ng itim na chi ang dumaloy diretso sa kanyang katawan. Biglang nanigas ang katawan ni Mateo, habang si Christopher ay direktang lumipad palabas ng malayo. 844. Kuya Croswell. Bata, Panginoon. Kuya. Labis na nagulat ang lahat nang makita nila ang eksenang ito. Ang kasalukuyang Mateo ay nababalot ng ulap ng itim na chi sa buong katawan niya, ang buong pagkatao niya ay tila kontrolado ng isang bagay, naninigas at nanigas doon. Kakaiba talaga ang batang ito. Isang karangalan din niya ang mapili ni Lord Langia bilang bago niyang katawan, sabi ng isang banal na tagasunod. Ang malalaman na kaharian ng batang ito ay mas mataas pa kaysa sa kanyang essence energy cultivation realm. Bukod pa rito, ang kanyang mga pamamaraan ay lumalabas ng walang katapusang daloy. Ito ay talagang sumusunod sa pangangailangan ni Lord Langia. Medyo mababa lang talaga ang kanyang cultivation realm, sabi ng isa pang holy follower. Hindi problema kay Lord Langia ang cultivation realm. Sa ngayon, naalaya na si Lord Langia at nakahanap na rin ng angkop na katawan. Sa loob ng ilang taon, makakabawi rin siya sa kanyang tugatog na estado. Tila hindi nagulat ang dalawang tao sa pagpili ni Langia kay Mateo bilang kanyang bagong katawan. Nakita nilang lahat ang laban ni Mateo kanina. Siya nga ang pinakabagay para kay Langia. Nang makita ng grupo ng mga martial artist ang eksenang ito, napuno ng kawalan ng pag-asa ang kanilang mga mata. Hindi nila namamalayan, si Mateo na pala ang naging sandigan nila. Bagamat ang cultivation ni Mateo ang pinakamababa sa kanila, ang kanyang kakayahan ay patuloy na umuunlad. Kahit ang isang makapangyarihang nilalang tulad ni Langia ay paulit-ulit na nalulugi sa kanyang mga kamay. Walang duda, kung mayroon mang makakatulong sa kanila na talunin ang Diyos ng mga demonyo, si Mateo lang iyon. Pero ngayon, si Mateo ay talagang sinapian. Tapos na. Sa pagkakataong ito, tapos na talaga. Pumikit si Junsheng ng masakit. Tungkol sa susunod na mangyayari, hindi na niya kailangang mag-isip pa. Ngunit sa sandaling iyon, isang ulap ng itim na chi ang biglang lumipad palabas mula sa loob ng katawan ni Mateo. Perlas na pumipigil sa kaluluwa. Ito talaga ang perlas na pumipigil sa kaluluwa. Paano nagkaroon ng ganito ang batang ito? Sumigaw ang Diyos ng Diablo na parang nakakita ng isang nakakatakot na bagay. Higit pa sa inaasahan ng lahat, ang kasalukuyang kalagayan ni Langia ay mas mahina pa kaysa noong bago niya naagaw ang posesyon. Malinaw na muling nagtamo siya ng matinding pinsala sa panahong ito na inaagaw niya ang posesyon. Sa isang iglap, direktang sumugod si Langia sa kawan ni Christopher. Kaunting pagpupumiglas lang ng ilang sandali at hindi na gumalaw si Christopher. Hindi inaasahan ng lahat na si Christopher pala ang pinili ni Langia bilang target para sa paghawak ng bola sa huli. Ang kaawa-awang batang Panginoon ng Cloud Watchtower Holy Land ay nilipol ni Fingod Langia ng ganoon na lang. Bigla niyang inangat ang kanyang ulo, ang kanyang tingin ng tumingin kay Mateo ay puno ng takot. Isang Diyos ng kanyang henerasyon ang talagang nakararanas ng takot kay Mateo. At sa kasalukuyan, si Mateo ay nakatulog matapos maaga si Langia. Masyadong biglaan ang lahat ng ito. Hindi alam ng lahat kung ano talaga ang nangyari. Pero isang bagay ang sigurado, nabigo si Langia na agawin si Mateo. Ang kasalukuyang Christopher ay hindi na si Christopher. Ito ay Fingod na si Langia. Tiningnan niya si Mateo na nakatulog na may ekspresyon na kasing dilim ng tubig at may nagtatakang tingin. Bigla siyang nagpakawala muli ng napakalakas at malademonyong chi, direktang nilamon ang lahat ng ilang dosenang martial artist na kontrolado ng dalawang banal na tagasunod na iyon. Pero sa pagkakataong ito, hindi na kasing bilis ng nakaraang paggaling niya. Walang hiya.
Dahil sa matinding sugat mula sa Soul Suppressing Pearl, ang pagnanais na mabawi ang aking lakas sa pagkakataong ito ay kailangan pang magsikap. Mabuti na lang at hindi kayang kontrolin ng batang iyon ang Soul Suppressing Pearl. Kung hindi, mabibigo talaga ako sa isang simpleng gawain sa pagkakataong ito. Kayong dalawa, patayin ninyo ang batang ito para sa akin. Ang batang ito ang may hawak ng Soul Suppressing Pearl. Hindi natin siya maaaring hayaang makalabas ng buhay. Ang mga salita ni Langia ay sinabi sa dalawang banal na tagasunod. Ang dalawang banal na tagasunod na iyon ay halatang nagtataka rin ang mga tingin at hindi alam ang nangyari. Bagamat hindi nila alam kung ano ang Soul Suppressing Pearl, ang masugitan ng malubha si Fingod Langia, malinaw na isa itong hindi kapani-paniwalang bagay. Nang marinig ang utos ni Langia, nanlamig ang puso ng dalawang tao. Maaari pang ang malubhang sakta ni Mateo si Langia. Talagang takot na takot silang dalawa ngayon. Huwag kang mag-alala, ang banal na kaluluwa ng batang iyon ay nagtamo ng malubhang pinsala mula sa akin ngayon lang at tuluyan nang nawala ng malay, at wala ng lakas para gumanti pa. Ngayon na ang tamang pagkakataon para patayin siya. Pagpupumilit din ni Langia nang makita niyang medyo nag-aalangan ang dalawang tao. Nang marinig ang mga salita ni Langia, bahagyang kumalma ang dalawang tao. Gumalaw ang kanilang mga katawan at inatake si Mateo. Huwag mong isipin ang tungkol sa pananakit kay Master. Kahit na si Blackwind ay isa ng palaso sa dulo ng paglipad nito, ginamit niya rin ang huling lakas sa oras na ito, gusto niyang pigilan ang dalawa. Pero napakalakas ng kalakasan ng dalawang taong ito. Malinaw na hindi kapantay ng dalawa ang malubhang nasugatan na si Blackwind. Alam ni Blackwind na ang dalawang taong ito ay napakalakas at handa ng mamatay. Ngunit ng sandaling iyon, isang napakalaking pagoda ang bumagsak mula sa langit, direktang dinurog ang dalawang banal na tagasunod na parang pancake, kasabay ng isang biglaang ulog na walang oras para takpan ang mga tainga. Nang makita ni Blackwind ang sitwasyon, labis siyang nagulat at sinabing, Panginoong Throne. Maraming salamat kay Panginoong Throne sa pagtulong. Isang taong nakaitim ang lumitaw sa harap ng lahat. Sino kaya ito kung hindi si Trenten? Nang makita ang napakalaking pagoda na biglang lumitaw, nanlaki ang mga mata ni Langia. Malawak na steel ng langit. Ito ang aura ng malawak na steel ng langit. Ito. Pakiramdam ni Langia ay medyo kulang ang utak niya para maintindihan ito. Hindi niya akalain na sa unang araw na lumabas siya sa Unparalleled Ancient Fiend Silang Grand Array, hindi lang siya malubhang nasugatan ng maalamat na Soul Suppressing Pearl, nakita pa niya ang Vast Heaven Steel na pumihil sa kanya noon. Kahit ngayon lang niya nakita ang Vast Heaven Pagoda na ito sa harap niya, ang aura ng Vast Heaven Steel, nakilala niya ito sa isang sulyap. Fingod Langia, di ba? Para talagang maglakas loob na magkaroon ng mga plano kay Mateo. Ngayon, gagamitin ko itong Vast Heaven Pagoda para patayin ka. Malamig na boses ni Trenten na lumabas mula sa itim na roba. Ilang beses na nagbago ang ekspresyon ni Langia, biglang nawala ng malay ang kanyang katawan, at tumakbo patungo sa pasukan ng kuweba, halos maglaho sa paningin ng lahat sa isang kisap mata. Pagkaalis ni Langia, ang Trenten na nakasuot ng itim na roba ay bahagyang dumura rin ng malabong hangin, tila nakahinga ng maluwag. Masyadong biglaan ang mga hindi inaasahang pangyayaring ito, kaya naman hindi na nila maintindihan ni Junsheng at Samuel. Hanggang ngayon, hindi pa rin nila alam kung ano ang nangyayari. Ngunit ang taong nakaitim na roba na ito sa harap nila na nagligtas sa kanila ay isang hindi maikakailang katotohanan. Pinangunahan ni Junsheng ang natitirang ilang tao, dali-daling lumapit upang yumuko kay Trenten, at sinabing, maraming salamat sa Nagel iligtas buhay na biyaya ni Senior. Tanggapin po ninyo ang isang bow mula kay Junsheng. Yung mga nangyari ngayon, kalimutan nyo na lang lahat. Kung hindi, ikaw na ang bahala sa mga kahihinatnan. Malamig na sabi ni Trenten. Nanlamig ang puso ni na Junsheng at ng iba pa. Dali-dali niyang sinabi, huwag kang mag-alala, Senior. Kahit mamatay ako, hindi magsasalita ang junior na ito. Sige. Pwede na kayong umalis, walang pakialam na sabi ni Trenten. Natigilan si Junsheng at medyo nag-aalangan na sinabi, kung gayon, Brother Crosswell he. Siyempre, may matandang lalaking ito na dapat bantayan ni Mateo. Umalis na lang kayo.
Sinabi na ito ni Trenten hanggang sa ganito, natural lang na hindi na sila lahat ng ahas na sumuwi kay Junsheng. Yumuko ulit sila kay Trenten at umalis. Kahit hindi malinaw ang pinagmulan ng taong nakaitim na roba na ito, malinaw na malapit ang relasyon nila ni Mateo. Dahil sa makapangyarihang pag-iral na tulad ng pagbabantay na ito, dapat ay maayos lang si Mateo. Pero tiningnan ni Junsheng ang kanyang grupo at nagpakita rin ng mapait na tingin. Pagdating, nasa isang malakas na pormasayon ito na binubuo ng mahigit 100 tao. Ngayon, mga 10 na lang ang natitira. Ang mga natalo ay lumampas na sa 70%. Pero alam din niya na kung hindi dahil kay Mateo, malamang matagal na silang tuluyang nalipol. 845. Ubo, ubo, ubo. Pagkatapos makaalis ng lahat sa kuweba sa ilalim ng lupa, biglang umubo ng malakas si Trenten. Nagbago ang ekspresyon ni Blackwind, at sinabi niya, Panginoong Trono, ikaw. Ikinumpas ni Trenten ang kanyang kamay at napabuntong hininga habang sinasabi, ang puwersahang pag-deploy ng Vast Heaven Pagoda ay lubhang nakasire sa aking sigla. Kung hindi aalis ang Fiend God na si Langia, wala talaga akong magagawa laban sa kanya. Lumalabas na kanina, ang pagpatay ni Trenten sa 2 banal na tagasunod gamit ang momentum ng isang kidlat ay para lamang takutin si Langia. At siya mismo ay may kapangyarihan lamang ng isang atake. Ang kahinahunan mula kanina ay pawang pagkukunwari lamang. Kakaiba pa rin ang dating ni Blackwind. Dahil napakalakas talaga ni Trenten, bakit hindi siya lumabas ng mas maaga? Mukhang ang pag-deploy nitong Vast Heaven Pagoda ay isang napakalaking pasanin din para kay Trenten. Panginoong Trono, ayos lang ba si Panginoon? Nag-aalalang sabi ni Blackwind habang nakatingin sa walang malay na si Mateo. Kumunat ang noo ni Trenten at umiling, hindi ko rin masabi. Baka magising siya, baka. Hindi na siya majay gising pa. Hay, kanina, masyadong mabilis ang mga kilos ng Fiend God na si Langia. Kahit ako ay hindi rin nakareact dito. Masyadong malakas ang malademonyo ni Langia, halos agad na pinupunit ang banal na kaluluwa ni Mateo. Nagbago ang ekspresyon ni Blackwind nang sabihin niya, ano? Ang kanyang banal na kaluluwa ay napunit-punit. Hindi ba't ibig sabihin noon ay patay na si Master? Nagatubili sandali si Trenten bago nagsalita, sa lohikal na pagsalita, totoo nga. Pero hindi ko alam kung bakit, ang napunit na banal na kaluluwa ni Mateo ay hindi naglaho, ngunit nanatili itong may kaunting puwersa ng buhay nang hindi namamatay. Ang sinabi rin ni Langia noon, nakakuha si Mateo ng isang soul-suppressing pearl. Mukhang isa itong napakalaking kayamanan. Marahil ang soul-suppressing pearl na iyon ay talagang makapagpapabuhay kay Mateo, sino ang nakakaalam? Hanggang dito na lang ang usapan, palihim din siyang nabahala. Mula sa walang hanggang mundo hanggang sa banal na kaharian, matagal nang sinusundan ni Trenten si Mateo at palaging pinagmamasdan si Mateo sa dilim. Akala niya kilala na niya si Mateo na parang likod lang ng palad niya. Pero kung titingnan ngayon, marami pa palang sekreto si Mateo na hindi niya alam. Ipinagmalaki ni Trenten ang pagkakaroon ng malawak na kaalaman at karanasan, ngunit kahit ano pa man ang soul-suppressing pearl na ito pa rin ang unang beses na narinig niya ito. Ang isang bagay na kinatatakutan kahit ni Fiend God Langia ay tiyak na hindi isang ordinaryong bagay. Kung gayon, kailan majay gising si Master? Bahagyang kumalma si Blackwind sa kanyang puso, ngunit nag-aalala pa rin siyang nagtanong. Ngayon, hindi pa iyon sigurado. Siguro 3 araw, siguro 1 buwan, siguro. Hindi na siya majay gising muli. Pero si Mateo ay isang taong may magandang kapalaran. Hindi siya dapat mamatay ng bata. Dapat ay wala ng panganib sa lugar na ito. Bantayan mo siya, buntong hininga ni Trenten at sinabi. Pagkatapos magsalita, tumalon si Trenten, at pumasok sa loob ng Vast Heaven Pagoda, habang ang Vast Heaven Pagoda ay muling lumiit at pumasok sa katawan ni Mateo. Sa isang kisap mata, lumipas ang 2 buwan. Mula sa 7 dakilang banal na lupain ng rehiyon ng White Valiant, mayroong 6 na batang Panginoon na namatay sa bakuran ng mga buto. Ito ay nagdulot ng isang napakalaking kaguluhan sa rehiyon ng White Valiant. Sa pamamagitan ng Soaring Rainbow Holy Land at ng Crimson Afterglow Holy Land, na pagmamalabos ng 2 dakilang banal na lupain, ang Boneyard ay naging restricted area na ng White Valiant Region.
Wala nang nangahas na tumuntong dito. Sa katunayan, ang nakaranas ng pinakamalaking pagkalugi ay malamang na ang Crimson Afterglow Holy Land. Sa wakas ay nakahanap si Robin ng kahalili. Ngayon, ang kanyang buhay at kamatayan ay hindi tiyak. Ito ay isang napakalaking dagok para sa kanya. 2 buwan nang walang balita, malinaw na napakalungkot na ng pag-asa ni Mateo na makabalik ng buhay. Wala nang natitirang maraming magagandang taon si Robin. Sa panahong ito, masasabing lumilipis ang bawat araw na parang isang taon. Ginugol ang bawat araw sa gitna ng pagdurusa. Sa araw na ito, hindi na talaga siya makaupo ng maayos at sa wakas ay pinuntahan niya si Jonard. Jonard, plano kong pumunta sa boneyard para imbestigahan ang nangyayari. Kahit paulit-ulit na sinasabi ni Samuel na hindi ako makakapunta, hindi ko titingnan ang kapalaran ni Mateo, hindi pa rin ako mapakali, sabi ni Robin. Nagpakita ng komplikadong ekspresyon ang mukha ni Jonard. Nakita niya rin ng malinaw ang kalagayan ni Robin, ngunit hindi niya alam kung ano ang gagawin. Sa 2 buwang ito, muling tumanda ng malaki ang buong pagkatao ni Robin. Sa ganitong bilis, naisip ni Jonard na magiging napakahirap para kay Robin na makaraos sa susunod na taon. Pinagmasdan ito ni Jonard, balisa ang kanyang puso, ngunit wala siyang magawa. Holy Lord, sabi ni Samuel dati, may isang senior na may di masukat na lakas na nagbabantay kay Mateo. Dapat ay ayos lang yan, di ba? Paulit-ulit niyang sinabi na pinagbabawalan ng senior ang mga tao na pumunta sa boneyard. Holy Lord, pupunta roon, paano kung masaktan mo siya? Ano ang gagawin mo? Tanong ni Jonard. Wala na akong pakialam. Kung hindi, patayin mo na lang ako at tapusin mo na ito. Hindi na kayang magtagal pa itong katawan ko. Sa wakas ay natagpuan ko na si Mateo, ang magandang paanla na ito, hindi ako papayag. Sabi ni Robin. Walang magawa si Jonard at ang tanging nasabi na lang niya ay, banal na Panginoon, aalis na ako. Kailangan pa rin ng banal na lupain na ito ng Crimson Afterglow ang banal na Panginoon para pangasiwaan ang sitwasyon. Pero matatag na sinabi ni Robin, hindi, sa pagkakataong ito, ako na mismo ang sasama. Sa kalagayan ko ngayon, hindi na ako magtatagal pa. Kung mamamatay ako, walang problema. Pagkatapos kong mawala, pansamantala mong pangangasiwaan ang Crimson Afterglow Holy Land na ito. Naiintindihan mo ba? Banal na Panginoon. Nag-aalalang sabi ni Jonard. Kumaway si Robin at sinabing, nakatakda na ang aking kagustuhan, hindi ko na kailangang sabihin pa. Pagkatapos magsalita, naghanda na si Robin para tumayo at umalis. Sa oras na ito, isang boses ang umalangaw-ngaw sa buong Crimson Afterglow Holy Land. Makinig kayo, mga miyembro ng Crimson Afterglow Holy Land. Nililimitahan ko kayong lahat na isuko si Mateo sa loob ng 10 hininga. Kung hindi, pumatay kayo ng walang awa. Nagpalitan ng tingin sina Robin at Jonard, parehong nakita ang seryosong tingin sa mga mata ng kalaban. Malinaw na pinagbabantaan tayo ng taong nasa labas, hindi niya tinatangkang itago ang kanyang lakas kahit kaunti. Napakalakas ng dumating, malamang. 3 antas na daw, malalim na lakas. Seryosong sabi ni Robin. Kumunat ang noo ni Jonard at sinabing, kailan ba napukaw ni Mateo ang isang napakalakas na kaaway? Ang ganitong uri ng kalaban, ang ating Crimson Afterglow Holy Land ay hindi kayang makipaglaban. Banal na Panginoon, ano ang dapat naming gawin? 10. Nagsimula na ang makapangyarihang tao sa labas na magbilang pababa. Tumangala si Robin at bumaantong hininga ng malalim habang sinasabi, kailangan kaya ng langit na patayin ang Crimson Afterglow ko. Panginoon ko, mabuti pang lumabas muna tayo at tingnan ito. Marahil. May lugar pa para sa maniobra, sabi ni Jonard. Bahagyang tumango si Robin at sinabing, ito lang din naman. Sa harap ng isang eksperto, hindi nang ahas ang 2 tao na mag-atubili. Sa pagkakataong ito, si Robin mismo ang sumubok. Lumipad si Robin sa ere, ngunit natuklasan niyang 2 lang ang kalaban. Bahagya rin siyang nakahinga ng maluwag. Ang isa ay isang lalaking nasa katanghaliang gulang. Hindi maarok ang lakas ng taong ito ay ang 3rd level daw profound powerhouse, habang ang isa naman ay isang binata, na isa ring 9th level faceless realm.
Paano naman nasaktan ni Mateo ang mga ginoo, hihingi ako ng tawad sa ngalan niya sa inyong mga ginoo, mabuti ba iyon? Ibinaba na ng husto ng Daw Profound Realm expert na ito na si Robin ang kanyang ugali. Isang malaking grupo ng mga martial artist ang nagtipon-tipon na sa labas ng oras na ito. Bawat isa ay may itsura na parang nakaharap sa isang matinding kalaban. Ngunit nang makita nila si Robin, sila ay natigilan. Hindi ba't iyan ang banal na Panginoon? Siya. Bakit siya ganito? Hindi naman siguro, di ba? Ang matandang iyon na nasa huling bahagi ng kanyang buhay ay talagang si Holy Lord Robin. Ito. Paano ito nangyari? Tinuturing na totoo ang mga chismis. Kahit na narito pa rin ang banal na Panginoong Robin, siya ay malapit ng pumanaw habang nagmumuni-muni. Nang makita ng mga martial artist ng Crimson Afterglow Holy Land si Robin, lahat sila ay hindi makapaniwala sa kanilang nakita. Gayunpaman, hindi gaanong nagmamalasakit ang binata. Walang pakialam na sinabi niya ang isang pangungusap, hindi maganda. 846. Jerwin, bakit ka pa nagbabato dyan? Ipagpatuloy mo ang pagbibilang pababa. Pagkatapos ng 10 hininga, kung hindi ko makita si Mateo, kailangan kayong lahat ilibing kasama niya. Hindi, sandali, isa na namang hininga ng oras ang lumipas ngayon lang, dapat ay 8 hininga na, malamig na sabi ng binata. Ang binatang ito ay walang iba kundi ang Bryce na pumunta rito ng tuluyan. Napaka-overwhelmed ni Bryce ngayon, hindi niya binibigyan ng pagkakataon si Robin na magsalita. Napakasimple lang ng layunin niya, ang mahuli si Mateo. Ang ekspresyon ni Robin ay napakapangit. Ang kanyang kilos ay parang sunod sa Nirena, ngunit hindi ito sinunod ng kabilang panig. Malinaw na lubusan ng sinira ng kanyang hitsura ang maling impresyong nabuo niya sa loob ng maraming taon. Ngunit ngayon na ang pinakamahalagang sandali ng Crimson Afterglow, hindi na iyon gaanong mahalaga kay Robin. Nagngingit-ngit si Robin at sinabing, hindi nagtatago sa nakababatang kapatid na ito, pero wala si Mateo sa banal na lupain sa ngayon. 7. Hindi pa rin nagmamadaling nagbilang si Jerwin. Sumulyap si Bryce kay Robin nang walang pakialam at sinabing may malamig na ngiti, banal na lupain. Isang first level daw profound na nasa bingit ng kamatayan ang nangahas na tawagin ang lugar na ito na banal na lupain. Hey, nandito man siya o wala akong pakialam. Ang alam ko lang ay siya ang batang Panginoon ng lugar ninyo. Hindi naman masama ang maghanap sa inyo. Isa pa, hindi mo matatawag na nakababatang kapatid ang maituturing mong kapatid. Nalungkot ang mukha ni Robin, nagalit kay Bryce hanggang sa manginig ang buong katawan niya. Hindi makatuwiran ang Bryce na ito. Hindi sigurado ang buhay at kamatayan ni Mateo ngayon, saan ba niya hahanapin si Mateo? Kahit nandito talaga si Mateo, hindi niya rin isusuko si Mateo. Pero itong si Bryce ay masyadong walang pigil, walang iniisip tungkol sa Crimson Afterglow Holy Land. Sumusobra na ang iba. Sa tingin mo ba, matatakot talaga sa iyo ang Emperor na ito sa pagdadala ng isang third level daw profound expert dito? Humph! Hindi namin ibibigay si Mateo. Kung gusto mo talagang mang-istorbo ng walang katwiran, papatayin ka ng matandang ito dito kahit ipagsapalaran ko pa ang buhay ko. Malinaw na hindi binibigyan ni Bryce ng paraan si Crimson Afterglow. Sa wakas ay sumabog si Robin. Kahit isa na siyang lamparang malapit ng mamatay na walang langis sa kasalukuyan, gamit ang lahat ng kanyang kapangyarihan, magagawa pa rin niyang patayin ang isang faceless realm martial artist, kahit pa magdala ang kabilang panig ng isang third level daw profound realm powerhouse. Bahagyang itinaas ni Bryce ang kanyang kilay at binigyan si Robin ng mapanghamak na tingin habang tumatawa, oh. Sa mga katulad mo lang, isang matandang lalaki na halos nakabaon na sa lupa, nang ahas ka pang magsalita ng kalokohan. Sige, bibigyan ka ng batang Panginoon na ito ng pagkakataong ito. Kung mahawakan mo ako kahit kaunti, ano ang masama kung hindi mo kayo lahat? Nagliwanag ang mga mata ni Robin, at sinabi niya, hinahamon mo ba ako ng isa-isa? Sa pakikitungo sa mga basurang tulad mo, paano kailangang kumilos si Jerwin?
Kung hindi lang para sa mga pangangailangan, hindi ko dadalhin si Jerwin dito, walang pakialam na sabi ni Bryce, ang kanyang mga salita ay puno ng paghamak sa Crimson Afterglow Holy Land. Ikaw ang nagsabi niyan. Bagamat labis na nadismaya si Robin sa paghamak ni Bryce, ang kay-abangan ng lalaking ito ay nagbigay ng pagkakataon sa Crimson Afterglow Holy Land. Walang kahit kaunting pag-aalinlangan, diretsyong ipinadala ni Robin ang isang palad patungo kay Bryce. Ang tila ordinaryong palad ay sumasaklaw sa kapangyarihan ng langit at lupa. Para bang ang buong mundo ay dinudurog patungo kay Bryce. Ito ay isang lakas ng isang powerhouse ng Dao Profound Realm. Hindi nila kailangang sadyang manyobrahin ang enerhiya ng langit at lupa. Ang bawat galaw ay sumasaklaw sa lakas ng Heavenly Dao. Sa kasalukuyang panahon kung saan ang Divine Dao ay bumagsak sa zero, ang Dao Profound Realm ay itinaguyod bilang ang realm na pinakamalapit sa Heavenly Dao. Kahit na ito ay isang first level Dao Profound, ang kanilang lakas ay nakakatakot din. Sok! Akala ko kung anong ultimate move yun. Lumalabas na napakasamang move yun. Sinasayang ko lang ang oras ng Young Master. Pahinga ka na. Nakatayo lang si Bryce sa kanyang kinatatayuan, nanlilisik ang dalawang mata. Biglang sumabog ang hangin sa harap ni Robin, na naglabas ng napakalakas na kapangyarihan. Nagulat si Robin at direktang tinamaan ng ataking ito. Power! Agad na samuka si Robin ng isang subo ng dugo. Ang death chi sa kanyang katawan ay lalong bumibigat, halos posible na siyang mawala ng buhay anumang oras. Isa siyang lamparang malapit ng mamatay na walang langis, at hindi niya kayang manyobrahin ang enerhiya ng langit at lupa. Sa pamamagitan ng puwersahang pagkilos, nailabas na niya ang huling bakas ng sigla. Sa kalagayan niya, kahit ang paggalaw lang ay nakakabawas na ng sigla, lalo na ang pag-atake ng ganito katindi. Kahit na malampasan niya ang balakid na ito ngayon, malamang ay hindi rin makakatagal si Robin ng mahigit kalahating taon. Nang matanggap ang suntok na ito, biglang nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Robin at sinabi niya, isa itong sining sa mata, bukod pa rito, ang kapangyarihan ng apoy. Kayo ay mga tao ng lungsod ng Vast Sun. Ano? Sila talaga ang mga tao ng Vast Sun City ng Great Siang Region. Iyan ang Rank 1 Holy Land. Ito. Hindi ba't ang batang Panginoon ay isang ascender? Paano niya nagawang pukawin ang Vast Sun City, ang ganitong uri ng Leviathan? Tapos na, sa pagkakataong ito. Tapos na talaga. Sa lakas ng Vast Sun City, hindi man lang tayo magiging sapat para punan ang mga puwang sa pagitan ng kanilang mga ngipin. Hindi nakakapagtaka na napaka-arrogant ng binata na ito. Lumalabas na may kaya talaga siyang maging arrogant. Ang Vast Sun City at Bright Moon City ng Great Siang Region ay lubhang kapansin-pansin. Parehong kilala sa buong Divine Realm dahil sa bihirang makitang ocular arts. Halos walang hindi nakakakilala sa dalawang dakilang lungsod na ito. Sa harap ng isang Rank 1 Holy Land na tulad nito, ang Crimson Afterglow ay talagang kulang. Hey, kulang ang lakas ng matandang yan, pero may karanasan at kaalaman ka. Tama, galing talaga kami sa Vast Sun City. Kung ayaw mong maalis ang mga turo ng Dao ng Crimson Afterglow Holy Land, ipinapayo ko na ibigay nyo na sa amin si Mateo. Mayabang na sabi ni Bryce. Umiling si Robin at sinabing, Mateo, wala talaga siya sa banal na lupain. Patawarin mo ang matandang ito sa hindi niya pagsuko sa kanya. Nanlamig ang ekspresyon ni Bryce, at sinabi niya sa seryosong boses, Tumanggi kang mag-toast para lang uminom ng forfeit. Mukhang gusto mong gamitin ang buong Crimson Afterglow para ilibing kasama niya. Kalimutan mo na yan, matutupad ng Young Master na yan ang mga kahilingan mo. Sa puntong ito, wala nang ibang iniisip si Robin na swertehin. Kahit hindi niya alam kung paano nasaktan ni Mateo si Bryce, ang galit ni Bryce kay Mateo, ramdam na ramdam niya ito. Ang hinaing na ito ni Bryce ay malamang na hindi ganoon kadaling lutesin. Makinig kayo, mga tao ng Crimson Afterglow. Ngayon, nakasagupan ng Crimson Afterglow ang isang dayuhang kaaway. Nagmamakaawa ang matandang ito sa lahat sa ngalan ng banal na Panginoon. Ang pagkakaisa ng kalooban ay parang isang kuta, itaboy ang dayuhang kaaway. Biglang sinabi ni Robin sa lahat sa malinaw na boses. Ang sigaw na ito ay para sa isang huling labanan.
Sa loob ng napakaraming taon, matatag na pinamahalaan ni Robin ang Crimson Afterglow na parang isang baldeng metal. Kahit na hindi siya nagpakita ng mukha sa loob ng maraming taon, naroon pa rin ang kanyang prestihiyo. Dagdag pa sa walang awang tono ni Bryce, matagal nang alam ng lahat sa kanilang mga puso na walang paraan para makatakas kung swerte lang. Kaya isa-isa nilang ipinakita ang kanilang mga sandata, planong sumugod ng tuluyan. Nang makita ang ganitong sitwasyon, naging kasing dilim na tubig ang ekspresyon ni Bryce. Hindi niya inaasahan na mas gugustuhin ng kawawang rank 9 Holy Land na ito na tuluyang malipol ang buong hukbo at hindi rin handang isuko ang isang batang Panginoon na kakaakyat lang kamakailan. Anong mga kakayahan ang mayroon si Mateo? Bakit gustong umikot ang lahat sa kanya? Ang kasalukuyang si Bryce ay nasa bingit na ng pag-aalsa. Sumigaw siya, mga matitigas ang ulo. Dahil naghahanap kayo ng kamatayan, papaalisin kayo ng batang Panginoong ito. Jerwin, patayin ninyo ako. Huwag kayong mag-iwan kahit isang piraso ng baluti. Opo, batang Panginoon. Matapos ipahayag ni Jerwin ang kanyang pagsang-ayon, isang malakas na presyon ang agad na bumalot sa buong banal na lupain. Ang ikatlong antas na daw ay nagpakita ng malalim na lakas ng walang kahit kaunting pagpipigil. Makapangyarihang langit, vast sun palm. Tumayo si Jerwin sa ere at pinalo ang isang palad. Para lamang makita ang isang napakalaking palad na nabuo mula sa apoy na direktang tumama pababa. Ang napakalaking palad na ito ay tila isang apokaliptikong banal na palad para sa Crimson Afterglow. Ang nakakatakot na alon ng enerhiyang iyon ang nagpawala ng pag-asa sa lahat. 847. Dao Deep Realm. Isang kaharian, isang mundo. Ang third level Dao Profound ni Jerwin ay higit pa sa isang antas na mas malakas kumpara sa first level Dao Profound ni Robin. Hindi mahirap para sa isang Jerwin na walisin ang buong rehiyon ng White Valiant. Bukod pa rito, ang mga martial technique ng Vast Sun City ay bawang mga fire attribute martial technique na may napakalakas na mapanirang kapangyarihan. Ang pagkalabas ng Mighty Heaven Vast Sun Palm na ito ay tunay na maituturing na isang apocalyptic palm. Kung tatama ang palad na ito, tiyak na hindi mabilang ang mga mamamatay tao. Pumikit si Robin ng masakit, hindi nang ahas na tingnan ang sumunod na eksena. Napakalaki ng pagkakaiba. Kahit na isa na siyang naghihingalong lampara na walang langis ngayon, kahit noong nasa kasagsagan pa lang siya ng kanyang buhay, ibang-iba na siya kay Jerwin. Tiningnan ni Bryce ang mga langgam sa ilalim ng napakalaking puno ng palma nang may malamig na ngiti, at sa loob-loob ay nakaramdam ng tuwa. Para manggahas kang kalabanan ng batang Panginoong ito ang magiging resulta. Nang makikita na niya ang laman at dugo ng lahat ng tao sa ilalim ng malaking palad na lumilipad sa lahat ng direksyon, biglang nanlaki ang mga mata niya. Ang napakalaking palad na iyon ay unti-unting nanghina sa ilalim ng kanyang mga mata, at tuluyang naglaho at nawala ng laman. Nagbago ang ekspresyon ni Bryce, at inikat niya ang kanyang ulo sa apat na direksyon habang sinasabi, sino ang palihim na nagtatago? Sumugod ka rito para hanapin ang batang Panginoong ito. Sampal. Isang kamay ang dumampi mula sa loob ng kawalan, direktang tumama kay Bryce hanggang sa siya ay tumilapon sa ere. Para manggahas na magsalita ng walang pakundangan sa upuang ito, ganito ba ang itinuro sa iyo ni Jackson? Isang malamig na boses ang narinig, kayang ipakita sa mga tao na may bahid ng mapanglo na galit sa kanyang mga salita. Lumipad si Bryce sa ere ng 10,000 talampakan ang layo bago niya halos hindi napigil ang mapatatag ang kanyang pangangatawan. Inabot niya ang kanyang kamay sa kanyang mukha at hinawakan ito, at natuklasan niyang halatang namamagana ang kanyang mukha. Bagamat malinaw niyang alam na nagpakita na ng awa ang kabilang panig, ang kanyang galit ay tumataas pa rin hanggang sa mga ulap. Dahil alam ng kabilang panig kung paano sumuntok, ibig sabihin noon ay nag-iingat siya sa Vast Sun City. Dahil ganoon nga, ano pa ang kinatatakutan niya? Walang hiya. Ang lakas ng loob mong atakihin ang batang Panginoong ito. Sa tingin ko ay pagod ka na sa. Hindi pa natatapos ni Bryce ang sasabihin nang biglang dumating si Jerwin sa tabi niya at dali-daling tinakpan ang bibig. Young Master, ang lakas ng taong ito ay hindi maarak. Ang nasasakupan na ito ay talagang hindi kayang makipaglaban. Hindi tayo dapat basta-basta magalit. Nagmamadaling sabi ni Jerwin. Isang sakuna ang dulot ng pabaya na pagsasalita. Ang misteryosong taong ito na nakatago sa kawalan, hindi niya matukoy ang kanyang posisyon.
Dahil sa sampal kanina, hindi niya alam kung paano kumilos ang kabilang panig. Sa ganitong antas ng lakas, alam ni Jerwin na hindi niya kayang mangasar. Bukod dito, binanggit ng kabilang panig ang pangalan ni Jackson pagkabukan niya ng kanyang bibig. Malamang ay kapantay din siya ng family head. Nag-aalab sa galit si Bryce sa oras na ito, paano pa siya makakarinig. Inilabas niya ang kanyang lakas para matanggal ang kamay ni Jerwin at umungol, ano ang kinatatakutan mo? Hindi ako naniniwala na mayroon talagang taong nang ahas na patayin ang batang Panginoon ng lungsod ng Vastson ngayon. Duwag na daga, makinig ka sa batang Panginoong ito, kung hindi mo papatayin ang batang Panginoong ito ngayon, isa kang tanga. Nang marinig ito ng taong nasa kawalan, natahimik siya. Akala pa nga ni Bryce ay natakot ang kabilang panig at mas lalong tumawa ng walang pigil, hahaha. Alam kong wala kang lakas ng loob. Talagang pansy. Kung hindi ka maglalakas loob na kumilos, umalis ka agad para sa ama mo. Nakatingin si Bryce sa gilid, hinihiling na sana'y makaakyat siya at talunin si Bryce. Masyadong walang alam ang batang Panginoong ito sa lawak ng langit at lupa. Sa banal na kaharian na ito, bagamat hindi marami ang mga puwersang mas malakas kaysa sa lungsod ng Vastson, hindi rin naman sila kakaunti. Ang taong ito na nakatago sa kawalan ay tiyak na isang eksperto sa isang rehiyon. Kahit na medyo natatakot talaga siya sa lungsod ng Vastson, maaari pa rin niyang patigasin ang kanyang puso at pumatay pagkatapos marinig ang mga salitang ito. Sa oras na iyon, sino ang hahanapin niya para mga tuwiran sa mga bagay-bagay? Bigla na lang, ang mga salita ni Bryce ay direktang bumaon sa kanyang lalamunan, ang kanyang pares ng mga mata ay naging bilog na parang bola. Sa sandaling ito, parang tumigil ang tibok ng kanyang puso. Isang matinding panganib ang bumalot sa kanya. Ang buong pagkatao ni Bryce ay nababalot ng kung anong uri ng hindi maipaliwanag na enerhiya. Hindi man lang siya makahinga. Hindi siya nagduda kahit kaunti na basta't handa ang kabilang panig, maaari niya itong patayin anumang oras. Malaki ang ipinagbago ng ekspresyon ni Jerwin sa gilid. Malinaw na nakatayo siya sa tabi ni Bryce, ngunit hindi niya lubos na maalis ang mga puwersang nakakagapos sa espasyong ito. Nakakatakot ang lakas na taong ito. Sa kanyang desperasyon, direktang lumuhad si Jerwin sa ere at sinabi habang nakahawak ang mga kamay, "Senyor, pakiusap, pakalmayin mo ang iyong galit. Bata pa at walang alam ang batang Panginoon ng aking pamilya, at nasaktan niya si Senyor. Humihingi ng paumanhin si Jerwin sa iyo para sa kanya. Senyor, pakiusap, palayain mo ang batang Panginoon ng aking pamilya dahil sa pinuno ng pamilya." Humph! Kung hindi lang dahil sa pakikipagkaibigan ng upuang ito kay Jackson, sa mga salita niya, tiyak na lilipulin ng upuang ito ang iyong Vastson City. Malamig na sanggal ng taong nasa kawalan. Nang marinig ang mga salitang ito, lubhang nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Jerwin. Mukhang nagdulot sila ng isang nakakatakot na buhay ngayon. Mula sa tono ng kabilang panig, mahahalata ng isa na wala siyang anumang kahalagahan sa lungsod ng Vastson. Ganito pa nga ang ginawa ni Bryce para pukawin siya. Ano ang pagkakaiba nito sa paghangad ng kamatayan? Senyor, pakiusap, pakalmayin mo ang iyong galit. Walang kakayahan si Jerwin at tanging pagyuko lamang ang kanyang nagawa. Ikaw, na isang retainer, ay medyo tapat. Pero na-offend niya ang upuang ito. Maaaring makaligtas sa parusang kamatayan, ngunit mahirap makatakas sa parusa. Nang sandaling humina ang kanyang boses, para bang nakaranas si Bryce ng isang malakas na suntok. Biglang nanginig ang kanyang buong katawan, pagkatapos ay natamba siya ng matigas. Namutla si Jerwin sa takot at dali-daling inalalayan si Bryce. Senyor, ito. Umalis ka. Kung gusto akong hamanin ni Jackson, hayaan mo siyang hanapin ako. Sabi ng taong nasa kawalan habang malamig na sumisinghot. Nagbago ang ekspresyon ni Jerwin, at tumakas siya, karga si Bryce sa mabilis na bilis. Matagal na natulala ang mga tao ng Crimson Afterglow Holy Land sa panunood. Napakalakas ng misteryosong taong ito hanggang sa nanindig ang balahibo ng mga tao. Nang marinig ang tono ng kabilang panig, hindi niya man lang inilagay sa kanyang paningin ang Rank 1 Holy Land, ang Vastson City. Medyo nagtataka lang silang lahat kung bakit kikilos ang misteryosong taong ito para iligtas ang Crimson Afterglow Holy Land.
Nang makitang umatras si Jerwin, dali-daling pinatira ni Robin si Jonard at ang iba pa upang magpatira pa sa lupa patungo sa kawalan at sinabing, si Robin ang kumakatawan sa lahat ng nasa Crimson Afterglow upang magpasalamat sa nakapagliligtas na biyaya ni Senior. Kung may anumang tagubilin si Senior, huwag mag-atubiling turuan kami. Matalinong tao rin si Robin. Tiyak na hindi gagawa ng paraan ang kabilang panig para tulungan ang Crimson Afterglow Holy Land ng walang dahilan. Sa ganitong uri ng pag-iral, ang Crimson Afterglow ay hindi kailanman papasok sa mahiwagang paningin ng kabilang partido. Natahimik sandali ang taong nasa kawalan, pagkatapos ay bigla niyang ibinuka ang kanyang bibig at sinabing, malapit ka nang mamatay at kalahating taon lang ang maaari mong mabuhay. Mukhang ang lalaking iyon na nakakita sa akin para pinuhin ang Nanyang Spring Restoring Pill ay malamang para pinuhin ito para sa iyo. Inumin mo. Sa pag-inom ng tabletang ito, natural na makakatulong ito sa iyo na pahabain ang iyong mahabang buhay ng 300 taon. Isang medicinal pill ang lumipad mula sa loob ng kawalan at dumating mismo sa harap ni Robin. Medyo nawala ng malay si Robin ng ilang sandali habang hawak niya ang gamot na ito. Nanyang Spring Restoring Pill, ito ang Nanyang Spring Restoring Pill. Anong klaseng karakter ang talagang magpapaganda sa kanya ng isang pildores na panggamot na sumusuway sa langit? Ang misteryosong taong ito sa harap niya ay tiyak na nasa Divine King Realm ng walang duda. Ngunit anong klaseng tao ang maaaring humiling sa kabilang panig na pinuhin ang isang tier siyam na medicinal pill? Napakalinaw ni Robin na kahit ang mga ordinaryong emperador ng alchemy na ito ay hindi kayang pinuhin ang Nanyang Spring Restoring Pill. Para mas mapino pa ito, lahat sila ay mga karakter na nakarating na sa tugatog ng pagiging perpekto sa alchemy. Nakita ni Jonard si Robin na natulala at agad niya itong siniko ng bahagya. Bumalik sa kanyang katinoan si Robin at dali-daling lumuhad upang magpasalamat, ang laki ng kabaitan ng senior, hinding-hindi iyon malilimutan ni Robin. Hindi mo na kailangang magpasalamat. Mas mabuting magpasalamat na lang ako sa batang nagngangalang Mateo. Ang pag-ayos ko ng gamot na ito para sa kanya ay maituturing na pagbabalik sa kanya ng pabor. Kalimutan mo na yan, mukhang wala talaga siya rito. Dahil wala namang swerteng makakasalamuha ngayon, itatago ko na lang ito para sa hinaharap. Nang masabi ang mga salitang ito, wala nang anumang ingay sa kawalan. Malinaw na nakaalis na ang misteryosong taong iyon. 848. Sa banal na bulwagan, lahat ng mga elder ng Crimson Afterglow ay naroon ng nakakagulat. Sa loob ng banal na bulwagan ay halos walang tao. Hindi alam ng bawat isa sa kanila kung paano magsisimulang mag-usap. Napakaraming nangyari ngayon. Hindi pa ito maintindihan ng lahat. Sa wakas, si Robin pa rin ang unang nagsalita. Mga Ginoo, nitong mga nakaraang taon, ang emperador na ito ay napilitang magtagal sa aking huling hininga hanggang ngayon. Hindi ko lang inaasahan na kaya pala ni Mateo na imbitahan ang isang malaking kapangyarihan para espesyal na pinuhin ang isang Nanyang Spring Restoring Pill para sa emperador na ito. Sa totoo lang, hindi ko rin alam ang sasabihin ko ngayon. Tunay ngang napakakomplikado ng puso ni Robin. Ang orihinal niyang layunin ay sanayin si Mateo para pumalit sa kanya. Pero hindi niya akalain na palihim pala talagang hiniling ni Mateo ang ganoong antas ng pag-iral upang pinuhin ang Nanyang Spring Restoring Pill, ang ganitong uri ng medicinal pill na sumusuway sa langit, para sa kanya. Masyadong malaki ang ipinagkaloob na pabor na ito. Kahit ang paglalagay ng buong Crimson Afterglow Holy Land ay hindi kayang tapatan ang halaga ng medicinal pill na ito. Malinaw na isa lamang martial artist ng lower realm si Mateo na umakyat kamakailan lamang. Ang kanyang cultivation realm ay isa lamang boundless realm. Ngunit mayroon talaga siyang mga kaaway tulad ng Vast Sun City at mayroon din siyang mga kaibigan tulad ng misteryosong taong iyon. Ang ganitong antas ng koneksyon ay hindi kayang abutin ng isang rank 9 Holy Land tulad ng Crimson Afterglow. Kung isasantabi na si Jerwin lang ang kasama ni Bryce, kahit na mag-isa pa lang siyang dumating, ang pagpuksa sa Crimson Afterglow Holy Land ay sapat na rin. Tunay ngang mayroong napakalaking kalamangan ang Dao Profound laban sa Faceless. Ngunit ang ganitong uri ng kalamangan ay hindi ganap. Para kay Bryce, sa ganitong antas ng henyo, maaari siyang umasa sa makapangyarihang pag-unawa sa mga konsepto upang talunin ang isang first-level Dao Profound na walang kapantay.
Bukod pa rito, ang vast sun flameheart pupil, ang kabagsikan ng ganitong uri ng ocular art ay lubhang kakilakilabot. Ang pagtawid sa mga kaharian patungo sa labanan ay mas parang pagkain lamang. Dahil dito, mas lalong naging misteryoso ang pagkakakilanlan ni Mateo. Tila naging biro na lang ang gawing batang Panginoon ng Crimson Afterglow si Mateo. Dahil ibang-iba ang antas ni Mateo sa kanila. Nang makita ni Jonard ang sitwasyon, dali-dali niyang sinabi ang dahilan ng malaking pagkawala ng mahabang buhay ni Robin. Nakaramdam din ng takot ang lahat matapos itong marinig. Pero matapos marinig ito ni Samuel, biglang nagbago ang ekspresyon ng kanyang mukha at sinabing, mga banal na tagasunod. Nakasalubong natin ang dalawang napakalakas na kalaban sa boneyard. Tinawag nila ang kanilang sarili na mga banal na tagasunod. Nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Robin. Hindi niya inakalang nangyari na pala ang ganitong insidente noon sa boneyard. Pagkatapos bumalik ni Samuel, lagi niyang iniiwasan ang pagbanggit sa mga bagay na may kinalaman sa mga kalokohan. Ito pa rin ang unang beses na binubuksan niya ang kanyang bibig para banggitin ang mga bagay na nangyayari sa ilalim ng lupa. Hindi lang talaga inakala ni Robin na nakatagpo pala ni Samuel ang mga holy followers sa boneyard. Isa pa, dalawa pala sila ng sabay. Ano? Nakasalubong ninyo ang dalawang banal na tagasunod. Hindi nakakapagtaka na napakarami ng mga nasawi. Ang totoo lang. Ang mga banal na tagasunod na iyon ay pawang may napakalakas na lakas, kayo. Paano kayo nakatakas? Naguguluhan na sabi ni Robin. Siya mismo ay nakipagpalitan na ng suntok sa isang banal na tagasunod dati at natural na alam niya ang husay ng isang banal na tagasunod. Kung hindi dahil sa makapangyarihan ang ipinagbabawal na sining ng Crimson Afterglow, matagal na sana siyang napatay ng kabilang panig. Gayunpaman, nawala pa rin kay Robin ang pinakamahalagang kayamanan ng Crimson Afterglow bago niya naisip ang gumastos ng pera para maalis ang isang kalamidad. Ito. Sila. Sila ay pinatay ni Mateo. Nag-isip sandali si Samuel bago nagsalita. Anong sabi mo? Ang dalawang banal na tagasunod ay parehong pinatay ni Mateo. Paano nangyari iyon? Hindi makapaniwalang sabi ni Robin. Banal na Panginoon, ang mga partikular na pangyayari, hindi ko masasabi sa iyo. Kung hindi, ang buong Crimson Afterglow ay maaaring dumanas ng isang mapaminsalang kalamidad, sabi ni Samuel nang nakakunot ang noo. Ang lakas ng taong nakaitim na iyon, nasaksihan niya mismo. Isang pagoda na pumapatay sa dalawang ekspertong banal na tagasunod. Napakalakas. Umalingaw-ngaw pa rin sa kanyang mga tainga ang babala ni Trenton. Kung mabubunyag ang bagay na ito, maaaring tuluyang patayin ni Trenton ang mga saksi para maiwasan ang pagbubunyag ng mga sikreto. Kahit ang Crimson Afterglow Holy Land ay hindi maaaring mangyari. Naging balisa ang ekspresyon ni Robin. Ang mga nangyari sa boneyard ay malinaw na mas komplikado pa kaysa sa inaakala niya. Agad siyang tumango at sinabing, kalimutan mo na yan, hindi ka rin naman pahihirapan ng emperador na ito. Sana, pagpalain ka ng langit ni Mateo at makabalik ng ligtas at maayos. Lumipas ang 1 taon sa isang kisap mata. Ngunit para kay Mateo, ito ay isang napakatagal na proseso. Pakiramdam niya ay mayroon siyang isang napakahabang panaginip. Naglakad siya sa dilim, naglakad ng naglakad, ngunit hindi niya kailanman kayang maglakad hanggang sa dulo. Nasaan ako? Parang pinipigilan ng aking banal na kaluluwa. Malinaw na pinagpira-piraso na ng Fiend God na si Langia ang aking banal na kaluluwa. Bakit maayos pa rin ito ngayon? Maaari kayang patay na ako. Bulong ni Mateo sa sarili. Ang tanong na ito, pinag-isipan niya ng matagal sa madilim na espasyong ito ngunit nabigo siyang makahanap ng sagot. Hindi maintindihan ni Mateo ngayon kung buhay pa ba siya o patay na. Nako! Sa wakas dumating na. Mukhang lumalakas ng lumalakas ang pagsugpo sa kagustuhang ito. Sa kadilimang ito, ang tanging bagay na nagparamdam kay Mateo na siya ay umiiral ay ang pagsugpo sa kagustuhang ito. Sa mga takdang oras, minsan siyang malulungkot sa ganitong pagpigil sa sarili. Ang ganitong uri ng pagkawasak ay halos magdulot sa kanya ng pagkawasak. Ngunit sa kadilimang ito na walang pag-asa, ang kanyang pagkawasak ay walang kahulugan. Dahil hindi alam ni Mateo kung siya ay buhay o patay na ngayon.
Ang hindi maintindihang pagsupil sa kalooban na ito ay mas malakas pa ng maraming beses kaysa sa asul na dragon na pinuksa ni Mateo noon. Si Mateo ay labis na napagod sa bawat pagkakataong iyon bago biglang maglaho ang testamento na iyon na parang hindi pa ito kailanman lumitaw noon. Mula sa pinakasimulang 100 paghinga ng oras, hanggang sa kalaunan, 1/4 ng 1 oras, 2 oras, pagkatapos ay sa kasalukuyang kalahating araw, naramdaman ni Mateo na siya ay nasa gitna ng patuloy na paglakas. Ang testamento na iyon ay parang malalaking alon na naghuhugas ng buhangin, patuloy na kinukuskus ang mga nerbiyos ni Mateo, na nagpapaisip sa kanya na sana'y patay na siya. Ang ganoong klase ng pakiramdam ay talagang labis na nakapanlulumo. Pero sa ngayon, manhid na si Mateo sa ganitong pakiramdam. Ang tibay niya, alam na alam, kung ilang beses na mas malakas kumpara noong nagsisimula pa lang ito. How? Sa wakas ay naipasa na. Medyo hinihingi ko na ba ito ngayon? Bakit parang hindi ako mapakali kung hindi mangyayari ang kagustuhang ito? Pero dahil sa lungkot na naranasan ko ng matagal, parang mas lumakas din ang pagpipigil ko sa sarili ko ng sarili ko. Ngumiti si Mateo nang may pagkukulang sa sarili ngunit inilabas niya ang sarili niyang pagpipigil sa sarili. Malinaw niyang nararamdaman na lumaki siya ng husto sa madilim na espasyong ito. Bigla na lang, parang may lumabo sa harap ni Mateo. Binago nito ang mga eksena. Guro, sa wakas ay nagising ka na. Sa 1 taon na ito, labis mong pinag-alala si Blackwind. Pagmulat ng kanyang mga mata, ang unang narinig ni Mateo ay ang boses ni Blackwind. Kumurap si Mateo, halatang medyo nalilito pa rin. Nako! Blackwind! Ako! Lumabas na ako! Mabagal na sabi ni Mateo. Lumabas! Ano ang lumabas? Guro, lagi ka pong nasa ilalim ng lupa dito at hindi lumalabas. Naguguluhang sabi ni Blackwind. Underground. Kumunat ang noo ni Mateo. Agad na napuno ng mga alaala ang buong ulo niya. Naaalala pa rin niya ang biglang pagkilos ni Fingodlandia noong mga oras na iyon, direktang sumusubok sa kanyang dagat ng kamalayan, at dinudurog ang kanyang banal na kaluluwa. Tapos wala na siyang alam pagkatapos noon. Sa oras na iyon, isang pagsabog ng mahiwagang kapangyarihan ang dumaloy sa malademonyo na sentido ni Langia, na ikinagulat niya mula sa kanyang kamalayan. Pagkatapos noon, bumaba ang kadiliman, binalot ng buo ang punit-punit na banal na kaluluwa ni Mateo. Pagkatapos, iyon ang walang katapusang pagpapahirap. 849. Itim na kwintas. Ang itim na butil siguro ang nagligtas sa kanya. Tunay na mahimalang ang itim na butil na ito. Ang kanyang banal na kaluluwa ay malubhang nasugatan na ni Fingodlandia, at ang itim na butil ang siyang bumuhay sa kanya muli. Kung gayon, ang itim na butil din ang nagkulong sa kanya sa madilim na espasyo. Ano ba naman itong itim na butil na ito, para maging napakahimala? Bulong ni Mateo. Anong butil ang pinagsasabi ng Master? Tama, noong lumabas ang Fingod na si Langia mula sa katawan ng Master, nabanggit niya dati ang tungkol sa isang soul-suppressing pearl, biglang may naalala si Blackwind at sinabi. Perlas na pumipigil sa kaluluwa. Natigilan si Mateo ngunit ngayon ko lang narinig ang pangalang ito. Noon, nang makuha niya ang itim na butil na ito mula sa mga guho ng Grandian True Sect, hindi ito maintindihang pumasok sa kanyang dagat ng kamalayan. At ilang beses din siyang nailigtas nito sa mga kritikal na sandali. Sa pagkakataong ito, pilit pa siyang hinailan nito pabalik mula sa isang lawak mula sa nalalapit na kamatayan, na lubos na nagpanumbalik sa kanyang sira-sirang banal na kaluluwa. Sabi mo ngayon lang. 1 taon na. 1 taon na ba akong natulog dito? Biglang may naalala si Mateo at nagulat na nagsalita. Opo, Guro. Noong una, labis na nag-aalala si Blackwind para sa kaligtasan ni Guro. Ngunit kalaunan, kahit hindi nagising si Guro, patuloy kang nakalusot sa mga cultivation realm habang natutulog ka, na labis na nagpamangha kay Blackwind. Noon ko lang napanatag ang aking loob. Kanina lang, direktang nakalusot siguro sa Heaven Enlightenment Realm habang natutulog ka at hindi man lang nagdulot ng anumang makalangit na kapigatian. Talagang napakahirap paniwalaan. Matapos makoma si Mateo, ang kanyang aura ay palaging malabo at panandalian, mukhang nakakatakot, na parang maaari siyang pumanaw anumang oras.
Balisa rin si Blackwind ngunit wala siyang magawa sa tabi, lubos na hindi alam kung ano ang gagawin. Ngunit matapos magpatuloy ang ganitong uri ng estado sa loob ng isang panahon, hindi lamang hindi namatay si Mateo, direkta rin siyang nakalusot sa isang maliit na cultivation realm, at nakarating sa 5th level boundless realm. Ang natuklasang ito ay labis na ikinagulat ni Blackwind. Mamamatay na siya at makakalusot pa rin ba talaga? Pagkatapos, lumipas muli ang halos isang buwan, muling nakalusot si Mateo. Sa loob lamang ng isang taon, mabilis na sumikat ang cultivation realm ni Mateo, at umabot sa pinakamataas na antas ng 9th level boundless realm. Mula sa pinakaunang pag-aalala, nagulat si Blackwind. Kakaiba ang sitwasyon ni Mateo. Walang paraan para maintindihan ni Blackwind ang lahat. Pero isang bagay ang sigurado, maayos na si Mateo. Sinong taong naghihingalo ang kayang patuloy na makalusot? Ngunit kamakailan lamang, ang cultivation realm ni Mateo ay umabot na sa puntong makapasok sa Heaven Enlightenment Realm. Muling nag-alala si Blackwind. Ang makalangit na kapighatsang ito mula sa gitnang 3 kaharian patungo sa itaas na 3 kaharian ay hindi ganoon kadaling malampasan. Pero ngayon lang, direktang nakalusot si Mateo sa Heaven Enlightenment Realm, at hindi man lang niya na-trigger ang makalangit na kapighatian. Sa pagtawid sa gitnang 3 kaharian, kailangan mong maranasan ang isang malaking makalangit na kapighatian ng isang beses. Gamit ang lakas ni Mateo, ang kapangyarihan ng makalangit na kapighatsyang ito ay tiyak na hindi magiging maliit. Pero sa ngayon, tapos na siyang makalusot, at kahit isang bahid ng makalangit na kapighatian ay wala pa ring makikita. Talagang ikinagulat ni Blackwind ito. Hindi rin matukoy ni Mateo ang eksaktong nangyari pero naalala niya ang mga karanasan niya sa loob ng madilim na espasyo. Maaari kayang ang pagkasira ng kalooban sa madilim na espasyo ay isang ang cultivation. Agad na sinuri ni Mateo ang sarili niyang banal na kaluluwa at natuklasan na sa pagitan ng mga kilay ng kanyang banal na kaluluwa, mayroon ngang karagdagang mata. Ito ang tanda ng pagpasok sa Heaven Enlightenment Realm, pagbubukas ng isang makalangit na mata. Ang 3 mataas na kaharian ay nagkamit ng kaliwanagan sa Tao. Ang tinatawag na kaharian ng kaliwanagan sa langit ay ang banal na kaluluwa na nagbubukas ng isang makalangit na mata at maaaring magkaroon ng paunang sulyap sa mga lihim ng makalangit na Tao. Ang matang makalangit na ito ay isang uri ng ugnayang sa pagitan ng banal na kaluluwa at ng makalangit na Tao. Nakikita ng mga martial artist ang kapangyarihan ng mga batas na hindi nila nakikita noon sa pamamagitan ng makalangit na mata, at nauunawaan ang kapangyarihan ng mga batas na ito at ginagamit ang mga ito para sa kanilang sarili mula roon. Ang pagnanais na maabot ang hakbang na ito ay isang napakalaking pagsubok para sa mga martial artist ng Middle Three Realms. Kailangang maunawaan ng isang tao ang sapat na malalalim na konsepto bago makarating sa kaharian ng kaliwanagan sa langit upang mas madaling mabuksan ang makalangit na paningin. At pagkatapos mabuksan ang makalangit na mata, ang bilis ng pag-unawa ng mga konsepto ng mga martial artist ay magiging 12-dosenang beses na mas mabilis kumpara dati. Lalo na iyong mga henyong martial artist, ang kanilang bilis ng pag-intindi ay maaaring tumaas ng daan-daan, libu-libong beses. Ang Heaven Enlightenment Realm ay ang realm kung saan ang isang tao ay tunay na pumailang lang sa kalangitan sa isang galaw lamang. Sa makatuwid, kapag naabot na ang Heaven Enlightenment Realm, ang lakas ng mga martial artist ay magkakaroon ng malaking husay. Sa Boundless Realm, ang mga martial artist ay hindi sapat para tingnan sa harap ng Heaven Enlightenment Realms. Gayunpaman, dahil mas mahirap unawain ang mga konsepto bago ang Heaven Enlightenment Realm, mas mahirap para kay Mateo na maunawaan ang isang kataas-taasang tunay na intensyon sa ikalimang yugto bago ang Heaven Enlightenment Realm. Pagdating sa pag-unawa sa mga konsepto, hindi pinili ni Mateo ang madaling paraan. Umasa siya sa kanyang kakayahan sa pag-unawa upang maunawaan ito ng paunti-unti. Sinuri muli ni Mateo ang kanyang Essence Energy C at natuklasan na ang kanyang Essence Energy C ay umabot na sa isang nakapangangilabot na sukat na 1,000,000 talampakan ng hindi niya namamalayan. Ang antas na ito ay kasing dami ng 12-dosenang beses ng mga ordinaryong martial artist ng Heaven Enlightenment Realm. Sa usapin lamang ng Essence Energy C, maihahambing na rin si Mateo sa mga middle stage Heaven Enlightenment Realm martial artists ngayon. Hindi ka panipaniwala.
Ang Soul Force ko ay umabot na sa middle stage Alchemy Saint. Ang mas ikinagulat ni Mateo ay ang kanyang Soul Force. Noon, ang banal na kaharian ng kaluluwa ni Mateo ay palaging sumusunod sa kanyang kaharian ng paglilinang. Kahit na ang kanyang puwersa ng kaluluwa ay umabot na sa antas ng dakilang bilog ng pagiging perpekto, hindi rin posible na makawala sa mga tanikala ng katawan. Pero ngayon, binasag niya talaga ang mga tanikala na ito. Hindi pa naririnig ni Mateo noon na ang banal na kaharian ng kaluluwa ng isang tao ay kayang lagpasan ang limitasyon ng katawan. Kahit na ang iyong Divine Soul Cultivation Method ay mas nalilinang pa, imposible rin para sa mga initial stage Heaven Enlightenment Realm Martial Artists na mag-cultivate hanggang sa middle stage Alchemy Saint. Pero ngayon, nagawa na ito ni Mateo. Ano? Nakarating na ba si Master sa Heaven Enlightenment Realm at ang iyong Soul Force ay nakarating na sa middle stage Alchemy Saint? Ito. Paano ito nangyari? Gulat na gulat si Blackwind. Tumawa ng mapait si Mateo. Isang malakas na puwersa ng kaluluwa ang pinakawalan. Nang maramdaman ang Soul Force ni Mateo, napuno ng hindi makapaniwalang mga mata ni Blackwind. Talagang nasa gitnang yugto ng Alchemy Saint. Diyos ko, paano nangyari ang ganitong kahangahangang bagay sa mundong ito? Hindi na makapagsalita si Blackwind para ilarawan ang kanyang pagkamangha. Ang ganitong imposibleng mangyari ay talagang nangyari sa harap niya. Kahit anong paraan ng Divine Soul Cultivation ang gamitin ng isang tao, hindi posible na makaabot sa susunod na antas sa katumbas na Cultivation Realm. Ito ay sentido komon. Pero sinira ng kasalukuyang Mateo ang sentido komon na ito. Nagkibit balikat si Mateo at walang magawang sinabi, hindi ko rin alam kung ano ang nangyayari. Mukhang ang problema ay naroon pa rin sa Soul Suppressing Pearl. Mukhang kailangan ko pa ring hanapin si Langie kapag may pagkakataon at magtanong tungkol sa mga bagay na ito tungkol sa Soul Suppressing Pearl. Ang pag-iral ni Langie ay dapat sanay isang bagay na naging dahilan upang matakot ng husto ang Divine Realm, ngunit siya ay malubhang nasugatan ni Mateo. Lalo na noong panahong naaga niya ang kapangyarihan, malamang na nasira ng malademonyo ni Langie ang kanyang pundasyon. Wala na siyang paraan para makabawi sa kanyang tugatog sa loob ng maikling panahon. Kung magkikita ulit si Mateo at Langie, maniniwala si Mateo na magkakaroon ito ng sapat na lakas para harapin ito. Master, ang paglampas sa limitasyon ng katawan, ang ganitong uri ng bagay, dapat kang mag-ingat na huwag itong ilantad sa harap ng mga tao. Kung hindi, magdudulot ito ng malalaking problema, sabi ni Blackwind ng may seryosong mukha. Kapag nabunyag ang ganitong bagay, tiyak na ituturing si Mateo na parang isang daga sa laboratorio, na umaakit sa mapang-ipong mga mata ng napakaraming tao. Nakangiting sabi ni Mateo, hindi mo na kailangang ipaalala pa sa akin yan. Natural lang na naiintindihan ko na. Tama, naaalala ko na may dalawang banal na tagasunod pa rin noong panahong iyon. Ang lakas ng 2 taong iyon ay napakalakas. Bakit hindi nila tayo inatake? Lumambot ang ekspresyon ni Blackwind nang sabihin niya, Panginoong Trono, ang kanyang kalagayan ay tila napakasama. 850. Nang marinig ni Mateo ang kwento ni Blackwind tungkol sa sitwasyon noong araw na iyon, naging napakapangit ng ekspresyon ng mukha niya. Matapos siyang makoma, puwersahang ipinatupad ni Trenton ang Vast Heaven Pagoda at pinatay ang 2 banal na tagasunod. Sa totoo lang, tungkol sa pagkakakilanlan ni Trenton, matagal nang may mga hula si Mateo. Gayunpaman, hindi sinabi sa kanya ni Trenton, kaya hindi rin siya pumunta at ibinunyag ito. Kahit na mas mahaba pa ang buhay ng lahi ng dragon kumpara sa lahi ng tao, imposibleng mabuhay pa si Trenton ng 50,000 taon. Kung tungkol naman sa sinabi ni Trenton dati, na hinayaan lang siya ni Fang Tian na mabuhay hanggang ngayon sa pamamagitan ng pagbabago ng daloy ng panahon, mas katawa-tawa pa iyon. Kalimutan mo na si Trenton, kahit si Fang Tian mismo, hanggat hindi siya nakakarating sa Deity Realm, imposibleng mabuhay pa siya hanggang ngayon. Kahit pa may mga tagumpay na hindi kayang abutin ng langit si Fang Tian sa daw ng panahon. Kung tama ang mga haka-haka ni Mateo, si Trenton ang dapat na espiritu ng artifact ng Vast Heaven Pagoda. Bagamat pinino ni Mateo ang Vast Heaven Steel, dahil sa napakababa ng kanyang cultivation realm, hindi niya lubos na nailabas ang tunay na kapangyarihan ng Vast Heaven Pagoda.
Naisip ni Mateo na kahit hindi umabot sa Divine Artifact ang grado ng Vast Heaven Pagoda, malamang ay hindi rin ito malayong mangyari. Gayunpaman, totoo ang pagiging mahirap ni Trenton. Tinansya ni Mateo na noong panahon ng malaking labanan 50,000 taon na ang nakalilipas, malamang na nagtamo rin ng matinding pinsala si Trenton, na nagresulta sa hindi pa rin siya gumagaling hanggang ngayon. Ang puwersahang pagdeploy ng Vast Heaven Pagoda ay labis na naging matindi para sa Trenton sa ganitong uri ng estado. Sinabi ni Blackwind na pagkatapos bumalik ni Trenton sa Vast Heaven Pagoda, hindi na rin siya muling lumabas. Kahit hindi matukoy ni Blackwind ang kahinaan ni Trenton sa sitwasyon, napagtanto niya ito. Kumilos ang puso ni Mateo, at agad siyang pumasok sa loob ng Vast Heaven Pagoda. Sa kasalukuyan, nakarating na si Mateo sa Heaven Enlightenment Realm. Pagkatapos makapasok sa Vast Heaven Pagoda, malinaw niyang naramdaman na medyo naiiba ito kaysa dati. Lumapit si Mateo sa Vast Heaven Steel at ibinaon ang kanyang banal na pakiramdam sa loob. Ang ilan sa mga nakatagong espasyo na dati ay hindi niya maramdaman ay lumitaw ng malinaw sa kanyang isipan. Tunay ngang isang napakalaking henyo ang Fang Tian na iyon, para magkaroon pa rin ng ganitong mga tagumpay sa Tao of Artifact Refining. Ang Vast Heaven Pagoda ay isang kahangahangang nilikha na nakahihigit sa kalikasan. Malamang na hindi rin ito nalalayo sa banal na artifact ng mga alamat. Bumantong hininga si Mateo sa paghanga. Simula nang mawala ang mga powerhouse ng Deity Realm, hindi na muling lumitaw ang mga Divine Artifact sa Divine Realm. Para pinuhin ni Fang Tian ang Vast Heaven Pagoda gamit ang sarili niyang kakayahan, makikita kung gaano kalakas ang kanyang lakas. Kumilos ang kanyang puso. Lumitaw ang figure ni Mateo sa loob ng isang lihim na espasyo sa Vast Heaven Pagoda. Dito, malinaw na naramdaman ni Mateo na ang daloy ng oras ay naging mas mabagal. Sa harap ng isang itim na anino. Ito mismo ang Trenton na matagal na niyang hindi nakikilala. Tungkol sa pagdating ni Mateo, walang reaksyon si Trenton. Mahimbing pa rin ang tulog niya. Kung normal lang ang lahat, tiyak na gugulatin si Trenton sa pagdating ni Mateo. Senior Trenton. Dahan daw ang iminulat ni Trenton habang natutulog ang kanyang mga mata, halatang nalulungkot. Nang makita niya si Mateo, hindi niya maiwasang magpakita ng isang nakahingang maluwag. Mateo ha, alam ko na ang buhay ng batang to ay matibay at hindi ka mamamatay ng ganoon kadali. Nakarating ka ba sa Heaven Enlightenment Realm? Hindi masama. Hindi masama. Pinilit ni Trenton na tumawa. Yumuko ng malalim si Mateo at sinabing, maraming salamat sa biyaya ng senior sa pagliligtas ng buhay ko. Huho, ikaw ang may-ari ng Vast Heaven Pagoda. Natural lang, matatawag ka rin bilang aking Panginoon. Hindi ko kayang panoorin kang mapatay ng Langia na iyon nang walang pakialam. Ang pagsasabi ni Trenton nito ay katumbas ng palihim na pagkilala sa kanyang pagkakakilanlan bilang espiritu ng artifact. Ang katalinuhan ni Mateo, matagal na niyang nasaksihan noon at alam niyang tiyak na nahulaan ni Mateo ang kanyang pagkakakilanlan noon pa man. Mababa pa lang ang cultivation realm ni Mateo noong panahong iyon at hindi niya nakuha ang kanyang tunay na pagsang-ayon. Hindi man lang makontrol ni Mateo ang Vast Heaven Pagoda, paano siya madaling kikilalanin ni Trenton bilang kanyang Panginoon. Puwersahang ipinatupad ng senior ang Vast Heaven Pagoda. Malamang ay nasira mo na ang pundasyon mo. Maaari mo bang payagan si Mateo na magsagawa ng pagsusuri? Hindi na kailangang magpasalamat pa si Mateo. Sapat na para maalala niya ang kabaitang ito sa kanyang puso. Bahagyang tumango si Trenton. Gumapang ang puwersa ng kaluluwa ni Mateo at nagsimulang imbestigahan ang sitwasyon ni Trenton. Bahagyang nanginig si Trenton at gulat na napasigaw, ikaw. Ang iyong cultivation ay nasa first level Heaven Enlightenment Realm, kaya bakit ka magkakaroon ng middle stage Alchemy Saint Soul Force? Hindi ko rin moari kung ano talaga ito. Pero dapat ay dahil iyon sa kung anuman, Soul Suppressing Pearl, di ba? Senior, huwag kang tumanggi, hintayin mo akong magtanong sandali. Maingat na hinaplos ni Mateo ang tawan ni Trenton, ngunit nagkunot ang kanyang mga noo. Ang espiritu ng artifact, ang ganitong uri ng pag-iral, ay napaka-espesyal. Hanggat hindi nawawasak ang Vast Heaven Pagoda, maaaring mabuhay si Trenton ng napakatagal na panahon.
Ngunit para kay Trenton, bilang isang mapagmalaking miyembro ng lahi ng dragon, na kusang loob na maging espiritu ng artifact ng Vast Heaven Pagoda, makikita na ang kanyang relasyon kay Fang Tian ay hindi pangkaraniwan. Bagamat naging isang espiritu ng artifact, maaari siyang magkaroon ng mahabang buhay, ang kapalit ay ang hindi pagpasok sa samsara. Ang pagkakaroon ng mga espiritu ng artifact ay medyo katulad ng sa mga banal na kaluluwa ngunit may mga pagkakaiba. Sa ilalim ng normal na mga pangyayari, napakahirap masaktan ang mga espiritu ng artifact. Ngunit kapag nasugatan na, ito ay lubhang nakakaabala. Mukhang ganoon ang malaking labanan 50,000 taon na ang nakalilipas, nasugatan ni Senior ang pundasyon mo. Sa pilitang pagpapalawak ng Vast Heaven Pagoda, ang mga sugat ni Senior ay nagdagdag pa ng mga pinsala, seryosong sabi ni Mateo. Nakangiting sabi ni Trenton, mukhang matagal mo nang nahulaan. Tama. Noong malaking labanan 50,000 taon na ang nakalilipas, ang Vast Heaven Pagoda ay minsang nakayanan ang isang malakas na suntok mula sa Heavenly Fiend God. Ang Vast Heaven Pagoda mismo ay nagtamo ng matinding pinsala, habang nasira ko rin ang aking pundasyon dahil sa suntok na iyon. Sa simula, sa loob ng 50,000 taon na ito, medyo bumuti na ang aking mga pinsala. Ngunit ang puwersahang pag-deploy ng Vast Heaven Pagoda sa pagkakataong ito ay nagtulalo muli sa aking mga pinsala. Ngunit hindi mo rin kailangang mag-alala, hindi ako mamamatay. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Mateo nang marinig niya iyon. Ang masugitan ng malubha ang Vast Heaven Pagoda na maihahambing sa isang banal na artifact, ang lakas ng Heavenly Fiend God na iyon ay tunay na nakakatakot hanggang sa tumindi ang balahibo ng mga tao. Bumantong hininga si Mateo at sinabing, Senior, hindi mo na kailangang magpanggap na kalmado. Kahit na mahaba ang buhay ng mga espiritu ng artifact, hindi sila mga walang kamatayang katawan. Hindi gumaling ang mga pinsala mo dahil nasira mo ang pundasyon mo, at hamina ng husto ang kakayahan mong makabawi sa sarili. Kung magpapatuloy itong lumala ng ganito, malamang na mamamatay ka ng tuluyan. Mukhang kailangan ko nang maglakbay papunta sa Chaotic Devil Sea. Magulong dagat ng demonyo. Naguguluhan na sabi ni Trenton. Ang panahon kung kailan si Trenton ay gumagala sa Divine Realm ng walang hadlang, ang mga paksayon ay ibang-iba na sa kasalukuyan. Ang pangalang Chaotic Devil Sea, ito pa rin ang unang beses na narinig niya ito. Tumango si Mateo at sinabing, Ang Chaotic Devil Sea ay binubuo ng 7 malalaking rehiyon. Ang 7 malalaking rehiyon na ito ay hindi pagmamayari ng kahit anong puwersa. Sa Chaotic Devil Sea, ang malalakas ang naghahari, at nagpupuslit ng pagpatay dahil sa hindi pagkakasundo. Walang anumang kaayusan na mapag-uusapan. Ito ay isang kanlungan para sa mga masasamang tao at mga taong ayaw magpasakop sa mga patakaran. Sa Chaotic Devil Sea, hindi nila tinitingnan ang likuran, kundi ang lakas. Para sa Divine Realm, ang Chaotic Devil Sea ay isang napaka-espesyal na lugar. Ang lugar na iyon ay lubos na magulo. Karaniwang nangyayari ang pagpatay ng mga tao para makasamsam ng mga kayamanan. Hanggat mayroon kang sapat na lakas, maaari kang mamuhay ng komportable doon. Sa labas ng mga martial artist na pumapasok, hindi talaga sila nakakapag-adjust. Ang gustong umupo lang at walang gawin, maghintay na mamatay, ay talagang imposible. Kung gusto mong mabuhay, kailangan mong maging mas malakas. Sa Chaotic Devil Sea, walang kakulangan ng ilang target na hinahanap ng mga pangunahing puwersa. Ngunit hanggat papasok sila sa Chaotic Devil Sea, wala nang magagawa ang mga puwersang iyon tungkol sa kanila. Kahit ang mga Super Holy Land ay hindi rin magagawa. Sa madaling salita, ito ay isang mundo kung saan ang malalakas at mahihina ay biktima. Sa lugar na iyon, ito ay puno ng lasa ng primitibong pamumuhay. Para saan ang pagpunta sa ganoong lugar? Kahit na nakarating ka na sa Heaven Enlightenment Realm, masyadong mapanganib ang pagpunta sa ganoong lugar, di ba? Nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Trenton habang sinasabi niya iyon. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.